Ninisyan ako ng aking manugang na babae at ng aking anak na lalaki. Anong ginagawa ng babaeng pulubi na iyan dito sa subasta? Nanatili akong kalmado at tahimik. Pagkalipas ng 30 minuto, itinaas ko ang aking paddle at binili ang mamahaling mansyon na nagkakahalaga ng 5 milyong piso na gusto nila at pinag-aagawan. Hindi ko akalain na darating ang araw na titingnan ako ng sarili kong anak na parang basura sa kalsada. Ngunit dumating ang araw na iyon at nangyari iyon sa publiko, sa harap ng mga taong hindi ko kilala. Sa harap ng mga estranghero na nakasuot ng mamahaling barong at relo na kumikinang sa ilalim ng ilaw ng pinaka-eksklusibong auction house sa syudad. Nakatayo ako roon sa aking simpleng barot-saya, ang aking lumang bayong na binili ko mahigit 20 taon na ang nakakaraan, at ang aking komportableng tsinelas na hindi gumagawa ng ingay kapag naglalakad ako. Hindi ko kinuha ang atensyon ng lahat. Iyon mismo ang gusto ko, ang hindi mapansin, ang magmasid, ang maghintay. Pumasok ako sa malaking bulwagan na may cream-colored na dingding at marmol na sahig na nagpapabanaag ng lahat na parang salamin. May mga bilog na mesa na may puting mantel, eleganteng upuan kung saan nakaupo na ang mga tao, nagbabasa ng makakapal na katalogo. Sa harap ay isang madilim na podyum na gawa sa kahoy kung saan inaayos ng tagapamahala ng subasta ang kanyang mga papel. Amoy mamahaling pabango at pera ang hangin. Naglakad ako ng dahan-dahan, naghahanap ng maupuan. Ayoko masyadong malayo sa harap o masyadong malayo sa likod, isang discreet spot, isang lugar kung saan makikita ko ang lahat ng hindi nakikita. Pagkatapos ay narinig ko siya. Ang boses na makikilala ko kahit saan sa mundo. Ang boses ng aking anak. Ang parehong boses na noong bata pa siya ay malambing na tinatawag akong kinanay kapag nananaginip siya ng masama. Ang parehong boses na ngayon ay matigas, malamig, nanunuya. Si Miguel, ang aking bugtong na anak. 42 taong gulang. Maitim na buhok na may gel. Isang uling na kulay abo na barong na marahil ay nagkakahalaga ng higit sa lahat ng kasangkapan sa aking sala na pinagsama. Isang gintong relo sa kanyang kaliwang pulso. At sa tabi niya, si Veronica, ang aking manugang na babae, 38 taong gulang, isang fitted na pulang damit, matataas na takong na nagkiklik sa bawat hakbang, mahaba at tuwid na buhok na gumagalaw kapag nililiko niya ang kanyang ulo. Mga labi na pininturahan ng parehong kulay ng kanyang damit. At ang ekspresyon na iyon ng superiority na lagi niyang taglay kapag tinitingnan niya ako. Nasa kabilang panig sila ng silid. May katalogo si Miguel na nakabukas sa kanyang mga kamay. Itinuturo ni Veronica ang isang bagay sa mga pahina habang nagsasalita siya. Hindi ko marinig ang sinasabi nila mula sa aking kinalalagyan, ngunit nakita ko ang kanilang mga kilos. Ang paraan ng paggalaw ng kanyang mga kamay, ang paraan ng kanyang pagtawa. Mukha silang nasasabik-sabik. Nandito sila para sa isang partikular na bagay. Alam ko iyon. Nabasa ko ang parehong katalogo tulad nila. Alam ko eksakto kung aling ari-arian ang interesado sila. Ang mansyon, ang 5 milyong pisong bahay sa pinaka-eksklusibong bahagi ng Tagaytay. 5 tulugan, 6 na banyo, infinity pool, tanawin ng lawa, mga hardin na dinisenyo ng mga award-winning na landscaper, garahe para sa 4 na sasakyan. Ito ang hiyas ng subasta. Lot number 18. Nandito rin ako para sa bahay na iyon, ngunit hindi nila alam. Walang nakakaalam. Umupo ako sa isang upuan sa likod. Inilagay ko ang aking bayong sa aking hita. Kumuha ako ng paddle na may numerong 137. Hinawakan ko ito ng 2 kamay. Ang aking kulubot na mga kamay. Ang aking mga kamay na nagtrabaho ng isang buhay. Mga kamay na naglaban ng mga damit ng mano-mano noong bata pa si Miguel dahil wala kaming washing machine. Mga kamay na nagluto ng libu-libong pagkain. Mga kamay na naglilinis ng mga bahay ng ibang tao, upang bayaran ang kanyang pribadong paaralan, upang bayaran ang kanyang mga libro, upang bayaran ang lahat ng kanyang kailangan at higit pa. Ibinaba ng tagapamahala ng subasta ang kanyang gavel. Natahimik ang silid. Nagsimula ang subasta. Ang mga unang lote ay maliliit na ari-arian, apartment, lot ng lupa, mga bagay na hindi nakakuha ng maraming atensyon.
Itinaas ng mga tao ang kanilang mga paddle ng may pagkabagot. Ang mga bid ay tumaas ng 1,000 piso sa bawat oras. Wala pang kapanapanabik. Tumingin ako sa harap, ngunit ang aking atensyon ay nasa kay Miguel at Veronica. Hindi nila ako nakita. Nakatuon sila sa kanilang katalogo. Sumandal si Veronica kay Miguel at bumulong ng mga bagay sa kanyang tainga. Ngumiti siya. Ang ngiti na iyon ay kilala ko rin. Ang ngiti kapag iniisip niyang may napanalunan siya. Ang ngiti ng inaasahang tagumpay. Pagkatapos ay nangyari iyon. Niliko ni Veronica ang kanyang ulo. Inikot ng kanyang mga mata ang silid. At nakita niya ako. Nakita niya ako na nakaupo doon sa aking simpleng barot saya, sa aking lumang bayong, sa aking paddle sa aking mga kamay. Nakita ko ang kanyang mga mata na lumaki ng kaunti pa. Nakita ko ang kanyang bibig na bumuo ng isang maliit na EOK ng pagkagulat. Pagkatapos ay nakita ko ang isang bagay na mas masama. Nakita ko ang kanyang pagkagulat na naging paghamak, naging panunuya. Tinulak niya si Miguel ng kanyang siko. Lumingon siya. Nakita niya ako at sa kanyang mukha ay nakita ko ang parehong bagay. Hindi ko nakita ang batang pinalaki ko. Hindi ko nakita ang anak na aking niyakap nang umiyak siya. Nakita ko ang isang estranghero. Nakita ko ang isang tao na nakatingin sa akin na parang wala akong karapatang naroroon. Na parang ang aking presensya ay isang pagkakamali, isang pagkakasala. Tumawa si Veronica. Isang tawa na hindi niya sinubukang itago. Isang malakas na tawa na naging dahilan upang lumingon ang ilang tao at tingnan siya. Tinakpan niya ang kanyang bibig ng kanyang kamay, ngunit ang kanyang mga mata ay tumatawa pa rin, nanunuya pa rin. Bumulong siya ng isang bagay kay Miguel. Umiling siya na parang hindi siya makapaniwala, na parang ang aking presensya ang pinakawalang katuturang bagay sa mundo. Hindi ako gumalaw. Hindi ko ibinaba ang aking tingin. Hindi ako lumubog sa aking upuan. Tiningnan ko sila ng direkta ng kalmado na may parehong tahimik na ekspresyon na pinanatili ko sa loob ng maraming taon habang hindi nila ako pinapansin sa mga hapunan ng pamilya, habang pinag-uusapan nila ang kanilang mamahaling biyahe ng hindi ako iniimbitahan habang pinaplano nila ang kanilang buhay na parang wala ako. Sinabi pa ni Veronica ang isang bagay kay Miguel. Tumango siya. Pagkatapos, sa aking pagkagulat, bumangon sila. Pareho sila. Naglakad sila patungo sa aking kinalalagyan. Ang kanilang mga yapak ay umalingaw sa marmol na sahig. Siya na may kanyang takong. Siya na may kanyang sapatos na gawa sa Italy na kumikinang. Nilapitan nila ang aking mesa. Tumayo sila sa harap ko. Tinitigan ako ni Veronica mula ulo hanggang paa. Sinuri ng kanyang mga mata ang aking barot saya, ang aking bayong, ang aking tsinelas, lahat. At sa kanyang tingin, mayroong isang bagay na mas masakit kaysa sa anumang direktang insulto. May awa na may halong pagkasuklam, na parang ako ay isang bagay na pathetic na karapat-dapat sa awa, ngunit gayon din sa pagkasuklam. Nagsalita muna si Miguel. Ang kanyang boses ay mahina ngunit malinaw. Sapat na mahina upang hindi marinig ng mga taong malapit ang bawat salita, ngunit sapat na malinaw upang hindi ko makaligtaan ang isang pantig. Nanay, sabi niya, anong ginagawa mo dito? Hindi ito isang tanong na may pag-usisa. Hindi ito isang tanong na may pag-aalala. Ito ay isang tanong na may pagkayamot, may kahihiyan, na parang ang aking presensya ay nagpapahiya sa kanya, na parang ako ay isang problema na kailangan ng solusyon. Nandito ako sa subasta, sagot ko. Ang aking boses ay lumabas ng kalmado, matatag, walang panginginig. Humalakhak si Veronica ng maikli. Isang tawa na parang ungol. Sa subasta, ulit niya. Tiningnan niya si Miguel na parang sinabi ko lang ang pinakawalang katuturang bagay sa mundo. Ikaw sa isang luxury property auction. Sabi ko. Nandito ako. Hinagod ni Miguel ang kanyang buhok. Isang kilos na ginagawa niya kapag hindi siya komportable. Nanay, hindi ito para sa iyo. Sabi niya, ang mga ari-arian na ito ay napakamahal. Hindi ko alam kung ano ang nag-isip sa iyo na makapunta dito, ngunit hindi niya natapos ang pangungusap.
Ngunit alam ko kung paano ito nagtatapos. Ngunit wala kang pera para makapunta dito. Ngunit ito ay para sa mga taong tulad namin, hindi para sa mga taong tulad mo. Ngunit dapat kang umalis bago ka magpahiya sa iyong sarili. Sumandal si Veronica ng kaunti sa akin. Ibinaba niya ang kanyang boses sa halos bulong. Anong ginagawa ng babaeng pulubi na iyan dito sa subasta? Sabi niya. Sinabi niya iyon na parang ito ay isang pribadong biro kay Miguel, na parang hindi ako nakaupo sa harap niya, na parang hindi ko siya marinig. Nanatili akong kalmado at tahimik. Hindi ko itinaas ang aking boses. Hindi ako tumayo. Hindi ako gumawa ng eksena. Tiningnan ko lang sila sa mata. Una, si Veronica, pagkatapos ay si Miguel, at nakita ko sa kanilang mga mukha ang parehong bagay na nakita ko sa huling 5 taon mula nang magpakasal sila, paghamak, kawalang interes, ang ganap na katiyakan na wala akong halaga, na ako ay isang pasanin lamang. Isang hindi gaanong mahalaga na matandang babae. Nandito ako upang makilahok sa subasta, ulit ko. Ang aking boses ay nanatiling matatag, nanatiling kalmado. Itinaas ko ng kaunti ang aking paddle upang makita nila. Upang makita nila ang aking numero. 137. Tiningnan ni Veronica ang paddle na parang ito ay isang biro, na parang ako ay naglalaro ng isang laro na hindi ko maintindihan. Miguel, please, sabi niya, bumaling sa aking anak. Sabihin mo sa kanya na umalis. Nakakahiya ito. Nakatingin ang mga tao sa atin. Totoo iyon. Ang ilang tao sa mga kalapit na mesa ay lumingon upang tingnan kami. Hindi halata, ngunit sa mga mabilis, diskrete na tingin na ginagamit ng mga tao, kapag gusto nilang magmasid ng hindi nagiging mausisa. Nakita ko ang kanilang mga mata na gumagalaw patungo sa amin at pagkatapos ay nagpapanggap na interesado sa kanilang mga katalogo. Nagbuntong hininga si Miguel. Nanay, seryoso, huwag mong pahirapin ito. Alam kong nalulungkot ka nitong mga nakaraang araw, at marahil ay naisip mong ang pagpunta dito ay isang paraan upang makaramdam ng pagiging kasama o kung ano paman. Ngunit hindi ito isang social event, ito ay isang seryosong subasta ng napakamahal na ari-arian. Hindi ka lang basta-basta makakaupo na parang bibili ka ng isang bagay. At bakit hindi, tanong ko. Ang tanong ay tila nakapagpagulo sa kanya. Bakit? Dahil wala kang pera, Eleanor, sabi ni Veronica gamit ang aking pangalan na may tono ng pagmamataas na lagi niyang ginagamit. Alam nating lahat na nabubuhay ka sa iyong social security check, isang check na halos hindi sapat para sa iyong mga pangunahing gastusin. Walang masama doon, ngunit kailangan mong maging makatotohanan. Hindi ito ang iyong lugar. Wala akong sinabi. Tiningnan ko lang sila. Inaasahan ni Veronica ang isang sagot, isang pagbibigay katwiran. Marahil ay inaasahan niyang maging defensive ako, na humingi ng tawad, na tumayo sa kahihiyan at umalis. Ngunit wala akong ginawa sa mga iyon. Nanatili akong nakaupo pa rin na may hawak na paddle sa aking mga kamay, na may bayong sa aking hita, na may katahimikan na tanging dumarating pagkatapos ng maraming taon ng naipong sakit. Mas lalo pang lumapit si Miguel. Mas lalo pa niyang ibinaba ang kanyang boses. Nanay, please, wag mo akong ipahiya. Sapat na komplikado na ang paglabas mo rito ng walang abiso. Iisipin ng mga tao na magkapamilya tayo, at ilalagay tayo nito sa isang awkward na posisyon. Magkapamilya tayo, sabi ko. Pero, naghanap si Miguel ng tamang mga salita. Alam mo ang ibig kong sabihin? May reputasyon kaming dapat panatilihin ni Veronica. Mayroon kaming mga koneksyon dito. Mahahalagang tao na nakakakilala sa amin. Kung sisimulan nila kaming iugnay sa iyo sa kontekstong ito, magmumukha na kami rin. Hindi niya tinapos ang pangungusap, ngunit tinapos ko ito sa aking isip. Na kami rin ay mahirap, na kami rin ay walang halaga, na kami rin ay hindi nabibilang. Inanunsyo ng tagapamahala ng subasta ang susunod na lot, isang lot ng lupa sa tabing dagat. Mabilis na nagsimulang tumaas ang mga bid. 20,000 piso, 25,000 piso, 30,000 piso. Itinaas ng mga tao ang kanilang mga paddle ng mabilis, siguradong kilos, kumpiyansa, na parang ang perang iyon ay walang kahulugan sa kanila.
Lumingon si Veronica sa harap. Huminto siya sa pagbibigay pansin sa akin sandali, ngunit si Miguel ay nakatayo pa rin sa harap ko, nakatingin sa akin na maihalo-halong pagkabigo at kawalang pasensya, na parang ako ay isang problema na kailangan ng mabilis na solusyon. Okay, nanay, sabi niya sa wakas. Manatili ka kung gusto mo, ngunit huwag mong itaas ang paddle na iyan. Huwag kang mag-alok. Huwag kang gumawa ng atensyon. Umupo ka lang ng tahimik hanggang matapos ito, at pagkatapos ay uwi na tayo. Okay. Hindi ako sumagot. Tiningnan ko lang siya. Okay, ulit niya ng mas matigas. Nandito ako upang makilahok sa subasta, Miguel, sabi ko muli at iyon mismo ang gagawin ko. Nagbago ang kanyang mukha. Ang pagkabigo ay naging isang bagay na mas matigas, naging galit. Nanay, huwag kang maglaro sa akin. Wala kang pera para bumili ng anuman dito. Hindi kahit ang pinakamura na load. Kaya, tigilan mo ang pag-arte na parang isa ka sa mga taong ito. Hindi ka at hindi ka kailanman magiging. Ang mga salitang iyon. Ang mga salitang iyon mula sa sarili kong anak. Ang batang aking kinarga sa aking mga braso. Ang batang aking pinakain ng perang kinita ko sa paglilinis ng mga bahay. Ang batang binilhan ko ng kanyang unang barong para sa pagtatapos sa pamamagitan ng pagtatrabaho ng double shifts sa loob ng 3 buwan. Ang batang iyon ay isang lalaki na ngayon na nagsasabi sa akin na hindi ako kailanman magiging sapat. Muling lumingon si Veronica. Miguel, hayaan mo siya. Sabi niya, hindi siya worth it, hayaan siyang manatili kung gusto niya. Anyway, kapag nakita niya ang mga presyo, malalaman niya sa kanyang sarili na hindi siya pwedeng narito. Bukod pa, malapit na ang lot 18. Kailangan nating mag-focus doon. Lot 18, ang mansyon, ang 5 milyong pisong ari-arian, ang bahay ng kanilang mga pangarap, ang bahay na pinaplano nilang bilhin sa loob ng ilang buwan. Alam ko dahil sa isa sa mga ilang beses na inanyayahan nila ako sa hapunan sa kanilang apartment. Narinig ko silang nag-uusap tungkol dito. Hindi sila direct ang nakikipag-usap sa akin. Nakaupo lang ako doon sa mesa habang pinaplano nila ang kanilang kinabukasan. Pinag-usapan nila ang bahay na parang kanila na parang sandali na lang bago nila ito makuha. Sinabi ni Veronica, imagine, Miguel, 5 tulugan. Maaari tayong magkaroon ng mga bisita nang hindi sila nakaharang. Maaari tayong magparty ng kahanga-hanga. Lahat ng ating mga kaibigan ay gustong pumunta. Magiging perpekto ito. At sumagot si Miguel. Nakausap ko na ang bangko. Mayroon kaming pre-approved na pautang para sa 4 milyon. Kailangan nating magbigay ng 1 milyon bilang paunang bayad, ngunit mayroon na tayo. Nag-ipon kami para dito. Ito ang aming pagkakataon. Nakinig ako sa lahat ng iyon nang walang salita. Kumain ako ng aking hapunan ng tahimik. Nagugas ako ng aking plato. Umalis ako sa bahay sakay ng bus. At sa buong biyahe ay iniisip ko ang pag-uusap na iyon, kung paano sila nagkaroon ng 1 milyong piso na naipon, kung paano sila makakahingi ng pautang na 4 milyong piso pa, kung paano ang kanilang buhay ay napakakaiba sa akin. Ngunit ang hindi nila alam, ang walang nakakaalam ay na mayroon din akong pera. Maraming pera. Pera na naipon ko sa loob ng 40 taon na walang tigil na pagtatrabaho. Pera na ininvest ko ng matalino na sumusunod sa payo ng isang financial advisor na nakilala ko noong naglilinis ako ng mga opisina sa isang corporate building. Pera na lumaki taon-taon nang walang nakakaalam dahil hindi ko kailanman binanggit. Hindi ako kailanman nagmalaki. Hindi ko kailanman binago ang aking paraan ng pamumuhay. Nanatili akong nakatira sa aking maliit na bahay. Nanatili akong sumasakay sa bus. Nanatili akong bumibili ng aking mga damit sa mga discount store. Nanatili akong invisible dahil natutunan ko ang isang mahalagang bagay sa paglipas ng mga taon. Natutunan ko na iba ang pagtrato sa iyo ng mga tao kapag iniisip nilang may pera ka. At ayoko ng ibang pagtrato. Gusto kong makita kung sino ang talagang nagmamahal sa akin, kung sino ako, hindi kung ano ang mayroon ako. At ngayon alam ko ang katotohanan. Hindi ako mahal ng sarili kong anak. Pinagtiisan niya ako. Pinahintulutan niya ako.
At tanging kapag talagang kinakailangan lamang. Bumalik si Miguel at Veronica sa kanilang mesa. Pinanood ko silang umupo. Pinanood ko silang buksan ang kanilang katalogo sa pahina ng mansyon. Pinanood ko silang ituro ang mga larawan. Nakita ko silang umiti ng may pag-asam na may katiyakan na malapit na magiging kanila ang bahay na iyon. Nagpatuloy ang tagapamahala ng subasta sa mga lot sunod-sunod. Mga apartment, commercial na espasyo, mas maraming lupa. Ang mga bid ay tumaas at bumaba. Itinaas ng mga tao ang kanilang mga paddle. Bumagsak ang gavel. Nabenta. 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 Naghintay ako ng matyaga pa rin na maihawak na paddle sa aking mga kamay na may normal na tibok ng puso. Walang pagkabalisa, walang nerbiyos, tanging may ganap na kalinawan sa gagawin ko. Habang naghihintay ako para sa lot 18, bumalik ang aking isip sa nakaraan. Sa mga taon na bumuo ng sandaling ito. Sa lahat ng oras na nilunok ko ang kahihiyan. Sa lahat ng oras na nagpanggap akong hindi marinig ang mga komento. Sa lahat ng oras na ngumiti ako habang sa loob ay nadudurog. Pinanganak si Miguel noong ako ay 30. Ang kanyang ama, ang aking asawa, ay namatay noong si Miguel ay 2 taong gulang pa lamang. Isang aksidente sa kotse na nag-iwan sa akin ng biyuda, at mag-isa, kasama ang isang maliit na bata at walang ipon, walang life insurance. Walang anuman kundi ang aking mga kamay at ang aking kagustuhang bigyan ang aking anak ng mas magandang buhay kaysa sa naranasan ko. Nagtrabaho ako sa lahat. Naglilinis ako ng mga bahay. Naglalaba ako ng mga damit ng ibang tao. Nag-aalaga ako ng mga bata para sa ibang pamilya habang ang akin ay nanatili sa aking ina. Nagtrabaho ako sa mga restaurant, sa mga hotel, sa mga opisina, anumang trabaho na sapat ang bayad para may pagkain sa mesa at mabayaran ang upa ng aming maliit na bahay. Si Miguel ay isang matalinong bata. Nakakuha siya ng magagandang marka. Laging sinasabi sa akin ng mga guro na may potensyal siya, na malayo ang mararating niya kung bibigyan namin siya ng tamang oportunidad, at sinigurado kong mayroon siya. Nagbayad ako para sa pribadong paaralan sa pamamagitan ng pagtatrabaho ng double shifts. Nagbayad ako para sa dagdag na klase sa matematika at siyensya. Nagbayad ako para sa mga uniforme. Nagbayad ako para sa mga libro. Nagbayad ako para sa lahat. Hindi ko siya kailanman binilhan ng mamahaling laruan. Wala kaming bakasyon sa tabing dagat. Hindi kami kumain sa mga mamahaling restaurant. Ngunit nakapag-aral siya. Nagkaroon siya ng mga oportunidad. At inakala kong sapat na iyon. Akala ko kapag lumaki na siya, maiintindihan niya ang sakripisyo. Akala ko magpapasalamat siya sa akin. Nang si Miguel ay 16 na, nakakuha ako ng trabaho sa paglilinis ng mga opisina sa isang corporate building. Nagtrabaho ako sa gabi mula 10 oras ng gabi hanggang 6 oras ng umaga. Naglilinis ako ng mga mesa. Nagbababa ako ng mga basurahan. Nagmumap ako ng mga sahig. At sa mga night shifts na iyon, nakilala ko ang isang lalaki na nagngangalang Arthur Sterling. Nagtrabaho siya bilang isang financial advisor sa isa sa mga opisina na nililinis ko. Minsan, nananatili siya sa pagtatrabaho ng gabi. Nakita ko siyang nakaupo doon sa harap ng kanyang computer kapag pumasok ako para linisin ang kanyang opisina. Laging siya'y mabait sa akin. Laging niya akong binabati. Laging niya akong tinatanong kung kumusta ako, hindi tulad ng karamihan ng mga tao na hindi man lang tumitingin sa akin kung kanino ako ay invisible. Isang gabi, nakita ako ni Arthur na binibilang ang aking bayad, mga gusot na pera na inilalagay ko sa isang sobre. Tinanong niya ako kung nag-ipon ako. Sinabi ko sa kanya na inililigtas ko ang lahat ng aking makakaya, na gusto kong siguraduhin na makapagkolehiyo ang aking anak, na gusto kong magkaroon ng para sa mga emergency. Kinakausap niya ako tungkol sa mga investment, kung paano mapapakinabangan ang aking pera, tungkol sa mga index funds at retirement accounts. Hindi ko masyadong naintindihan sa simula, ngunit siya ay matyaga. Ipinaliwanag niya ang lahat ng simple. Tinulungan niya akong buksan ang aking unang investment account na may 200 piso na naipon ko.
At mula noon, bawat buwan ng walang mintis, naglalagay ako ng pera sa account na iyon. Minsan 50 piso, minsan 100, depende kung gaano karami ang aking maipon. Hindi ako kailanman sinisingil ni Arthur para sa kanyang payo. Sabi niya ginawa niya iyon dahil naniniwala siya na lahat ng tao ay nararapat sa seguridad sa pananalapi, hindi lamang ang mayaman. Lumipas ang mga taon. Natapos si Miguel sa high school. Nakapasok siya sa kolehiyo. Nag-aral siya ng business administration. Nagpatuloy ako sa pagtatrabaho. Nagpatuloy ako sa pag-ipon. Nagpatuloy ako sa pag-invest. Unti-unti, taon-taon, lumago ang aking account. Gumana ang kanyang tahimik na magic. Madalas akong tawagan ni Arthur para suriin ang aking mga investment, para ayusin ang aking portfolio, para masigurado na nasa tamang landas ako. Nang nagtapos si Miguel sa kolehiyo, naipon ko na halos 300,000 piso, isang kayamanan para sa akin, mas maraming pera kaysa sa naisip kong magkaroon. Ngunit hindi ko sinabi sa kanya. Hindi ko sinabi sa kanya ang anuman dahil gusto kong buuin niya ang sarili niyang buhay, matutunan ang halaga ng paggawa, na hindi umasa sa akin. Nakakuha si Miguel ng magandang trabaho sa isang tech company. Kumita siya ng maayos, mas mahusay kaysa sa nauna kong kinita. Lumipat siya sa isang magandang apartment. Nagsimula siyang magsuot ng mamahaling barong. Nagsimula siyang makipag-ugnayan sa mga taong may pera at nagsimula siyang magbago. Sa simula, banayad ang mga pagbabago. Kinansela niya ang aming mga hapunan dahil mayroon siyang mga commitment sa trabaho. Hindi niya sinasagot ang aking mga tawag ng mabilis tulad ng dati. Nang bumisita siya sa akin, mukha siyang hindi komportable sa aking bahay. Tinitigan niya ang aking lumang kasangkapan, ang aking kupas na mga kortina, ang aking lumang telebisyon, at nakita ko sa kanyang mga mata na nahihiya siya. Pagkatapos ay nakilala niya si Veronica. Nagtrabaho siya sa parehong kumpanya. Nagmula siya sa isang pamilyang may pera. Ang kanyang ama ay may-ari ng isang chain ng mga restaurant. Ang kanyang ina ay isang interior designer. Lumaki siya sa isang malaking bahay na may domestic help. Hindi niya kailanman kailangang mag-alala tungkol sa pera. Nang ipakilala siya ni Miguel sa akin, alam ko agad na iba ang tingin niya sa akin. Tiningnan niya ako tulad ng pagtingin sa akin sa buong buhay ko ng mga taong tulad niya, na parang ako ay mas mababa, na parang ang aking kahirapan ay nakakahawa. Sa panahon ng kanilang pagde-date, mas madalang akong imbitahan ni Miguel. Bihira na ang mga hapunan ng pamilya. Kapag may mahahalagang pagtitipon, hindi ako iniimbitahan. Nang magkasunduan silang magpakasal, si Veronica ang nagplano ng buong kasal. Hindi man lang ako nakapagbigay ng opinyon sa anumang bagay. Pinili niya ang venue, ang mga bulaklak, ang menu, lahat. At nang ipakita nila sa akin ang listahan ng mga bisita, nakita kong inilagay nila ako sa isang mesa sa likod, malayo sa head table, malayo sa kanila. Sa araw ng kasal, nakasuot si Veronica ng isang damit na mas mahal pa sa kinita ko sa isang taon. Ang reception ay nasa isang eleganteng bulwagan na may matataas na kisam at kristal na chandelier. Mayroong French champagne, pagkain na inihanda ng mga kilalang chef, live music, perpekto ang lahat. Mahal ang lahat. At nakaupo ako roon sa aking likod na mesa sa aking simpleng damit na binili sa isang discount store, na pakiramdam ay ganap na hindi nabibilang. Halos hindi ako kinausap ni Miguel noong araw na iyon. Abal siya sa mahahalagang bisita, sa mga kaibigan ni Veronica, sa mga taong mahalaga. Hindi ako mahalaga. Ako lang ang kanyang mahirap na ina. Ang babae na nagpalaki sa kanya, ngunit ngayon ay isang nakakahiyang paalala kung saan siya nanggaling. Pagkatapos ng kasal, lumala ang mga bagay. Lumipat si Miguel at Veronica sa isang luxury apartment. Inimbitahan ako minsan, minsan lang. At sa pagbisitang iyon, nilinaw ni Veronica ang aking lugar. Kinausap niya ako sa matamis at mapagmataas na tono na ginagamit ng mga tao kapag gusto nilang insultuhin ka habang pinapanatili ang porma. Eleanor, sabi niya sa akin habang inihahain niya ako ng tsaa sa isang porselanang tasa. Naiintindihan ko na para sa iyo, napakakaiba nito. Alam kong hindi ka sanay sa ganitong uri ng bagay.
Ngunit huwag kang mag-alala, hindi mo kailangang makaramdam ng pagkatakot. Lahat tayo ay galing sa iba't ibang lugar. Walang masama sa pagiging mapagpakumbaba. Mapagpakumbaba ang salitang iyon. Na parang ang buong buhay ko ng paggawa at sakripisyo ay pagpapakumbaba lang. Na parang pinili kong maging mahirap. Na parang hindi ako lumaban araw-araw para umasenso. Nakaupo si Miguel doon na nakikinig sa lahat at wala siyang sinabi. Hindi niya ako ipinagtanggol. Hindi niya sinabi sa kanyang asawa na tumigil. Ngumiti lang siya ng hindi komportable at binago ang paksa. Iyon ang huling beses na inanyayahan nila ako sa kanilang apartment. Pagkatapos noon, kapag nagkikita kami, laging sa pampublikong lugar, sa mga restaurant. Pumili sila ng mga mamahaling restaurant kung saan pakiramdam ko ay hindi ako nabibilang, kung saan walang presyo sa menu, at alam kong mas mahal ang bawat ulam kaysa sa ginagastos ko sa pagkain sa isang linggo. At sa mga hapunan na iyon, pinag-uusapan nila ang kanilang buhay, ang kanilang mga biyahe sa Europa, ang kanilang mga plano na bumili ng bahay, ang kanilang mga investment, ang kanilang mga matagumpay na kaibigan. At nakikinig lang ako dahil kapag sinubukan kong pag-usapan ang aking buhay, ang aking trabaho, ang aking mga bagay, tumatango sila ng magalang, ngunit walang tunay na interes, na parang walang halaga ang aking mga salita. Samantala, patuloy na lumalaki ang aking investment account. Nagpatuloy ako sa pagtatrabaho. Nagpatuloy ako sa pag-ipon. Nagpatuloy ako sa pag-invest. Tinawagan ako ni Arthur bawat taon na may magandang balita. Mahusay ang paglago ng iyong portfolio, Eleanor, napakagaling mong trabaho. Halos may 1 milyon ka na ngayon. Dapat kang maging proud. 1 milyong piso. Nagkaroon ako ng 1 milyong piso at inakala ng aking anak na mahirap ako. Na halos hindi ako makatustos sa aking pensyon. Na umaasa ako sa paminsan-minsang tulong na ibinibigay niya sa akin kapag naaalala niya ako. 50 piso dito, 100 piso doon. Laging may ganoong saloobin ng pagmamataas, na parang inililigtas niya ang aking buhay, na parang kung wala ang kanyang tulong, ako ay magugutom. At kinuha ko ang pera na iyon. Kinuha ko at pinasalamatan siya dahil gusto kong makita kung gaano kalayo ang mararating nito. Gusto kong makita kung isang araw ay itatanong niya kung kumusta talaga ako, kung may kailangan ako na higit sa pera, kung namimiss niya ako, kung iniisip niya ako. Ngunit hindi niya kailanman ginawa. Ang pera ay ang kanyang paraan upang patahimikin ang kanyang konsensya, upang maramdaman na natupad niya ang kanyang tungkulin bilang isang anak nang hindi kailangang maglaan ng oras o tunay na emosyon sa aming relasyon. Patuloy akong nanirahan sa aking maliit na bahay, ang parehong bahay kung saan lumaki si Miguel, 3 tulugan, 1 banyo, lumang kusina, kasangkapan na higit sa 20 taon na. Maaari akong lumipat sa isang mas magandang lugar. Maaari kong ayusin ang lahat. Maaari akong bumili ng kotse. Maaari akong maglakbay. Ngunit hindi ko ginawa dahil sa bawat oras na iniisip kong gastusin ang perang iyon sa aking sarili, iniisip ko si Miguel, kung paano siya magre-react kung alam niya ang totoo. At isang bahagi ko ang gustong panatilihin ang sikreto na iyon. Gusto kong makita kung sino talaga siya, kapag inakala niyang wala akong mayaalok sa kanya. Ang sagot ay masakit ngunit malinaw. Kapag inakala niyang wala ako, wala siyang oras para sa akin. Wala siyang interes, wala siyang pagmamahal. 6 na buwan na ang nakakaraan, tinawagan ako ni Arthur na may balita. Eleanor, sabi niya sa akin, umabot na sa 6 milyong piso ang iyong portfolio. Isa ka sa aking pinakamahusay na kliyente. Ang iyong disiplina at pasensya ay nagbigay ng pambihirang resulta. Dapat mong isipin ang pagtangkilik sa ilan sa perang iyon. Kinita mo iyan. 6 milyong piso. Ako, ang babaeng naglilinis ng sahig, ang babaeng tinawag ng aking manugang na charity case, ang babaeng iniiwasan ng aking anak sa publiko. Nagkaroon ako ng 6 milyong piso, mas maraming pera kaysa kay Miguel at Veronica na pinagsama, mas maraming pera kaysa sa naisip nilang magkaroon ako. At doon ko narinig ang tungkol sa subasta. Binanggit sa akin ni Arthur na magkakaroon ng subasta ng mga luxury property,
na isa sa mga property ay isang napakagandang mansyon na ibebenta ng mas mababa sa halaga nito sa merkado. 5 milyong piso para sa isang bahay na nagkakahalaga ng halos 8 milyon. Isang hindi kapanipaniwalang pagkakataon para sa investment, sabi niya sa akin. Inimbestigahan ko ang property. Nakita ko ang mga larawan. Binasa ko ang description. At may gumalaw sa loob ko. Hindi lang ito tungkol sa bahay. Ito ay tungkol sa kung ano ang kinakatawan nito. Ito ay ang pagkakataon upang patunayan ang isang bagay. Hindi kay Miguel. Hindi kay Veronica, kundi sa aking sarili, upang patunayan sa aking sarili na may halaga ako, na ang aking buhay ng sakripisyo ay may kahulugan na hindi ako ang invisible na babae na inakala nila. Pagkatapos, nagkataon, sa isa sa mga bihirang hapunan ng pamilya, narinig ko si Miguel at Veronica na nag-uusap tungkol sa parehong property, tungkol sa parehong subasta, at alam ko kung ano ang dapat kong gawin. Hindi ito paghihiganti. O marahil ay. Hindi ako sigurado. Alam ko lang na may nagsabi sa loob ko, pumunta ka sa subastang iyan. Bilhin mo ang bahay na iyan. Ipakita mo sa kanila kung sino ka talaga. At narito ako, nakaupo sa eleganteng bulwagan na ito sa aking simpleng damit sa aking lumang bayong, na may hawak na paddle number 137 sa aking mga kamay, naghihintay ng perpektong sandali. Inanunsyo ng tagapamahala ng subasta ang Lot 17, isang penthouse sa downtown. Nagsimula ang pagbid sa 500,000 piso. Mabilis itong tumaas. 600,000 piso, 700,000 piso, 800,000 piso. Tumindi ang tensyon sa silid. Sumandal ang mga tao sa kanilang mga upuan. Mas mabilis, mas madalas na itinaas ang mga paddle. Hindi man lang nagbigay pansin si Miguel at Veronica. Nakatuon sila sa kanilang katalogo, sa mga larawan ng mansyon. May hawak si Veronica na ballpen at may minarkahan sa mga margin. Mga numero, marahil ang kanilang estratehiya sa pagbid, kung gaano karami ang handa nilang bayaran, kung hanggang saan sila makakarating. Nabenta ang penthouse sa halagang 950,000 piso. Bumagsak ang gavel. Nabenta. Puno ng magalang na palakpakan ang silid. Ang bumili, isang lalaking nakabarong na itim, ay ngumiti ng may kasiyahan. Niyakap siya ng kanyang asawa. Nanalo sila sa kanilang premyo. Sumipsip ng tubig ang tagapamahala ng subasta. Inayos niya ang kanyang mga papel. Tumingin siya sa mga manonood na may propesyonal na ngiti. At ngayon, sabi niya sa malinaw at malakas na boses, narating na natin ang hiyas ng ating subasta ngayon. Lot number 18, ang Westwood Estate. Umalingaw ang bulungan sa silid. Nagtuwid ang mga tao sa kanilang mga upuan. Ito ang sandali na hinihintay ng lahat, ang pinakapaboritong ari-arian, ang pinakamalaking oportunidad. Sa malalaking screen sa gilid ng entablado ay lumabas ang mga larawan ng bahay, magagandang larawan ng perpektong mga hardin, ng isang infinity pool na tila sumasanib sa lawa sa likuran, ng malalawak na loob na may matataas na kisam at malalaking bintana. Ng mga eleganteng silid na may hardwood na sahig, ng isang modernong kusina na may stainless steel na appliances, ng mga banyo na may marmol na tapos. Ang Westwood Estate, patuloy ng tagapamahala ng subasta, ay isang kakaibang ari-arian. 5 tulugan, 6 na banyo. 5 ektarya ng lupa na may direktang tanawin ng lawa. Idinisenyo ng internasyonal na kilalang arkitekto na si Marcos Oliver. Mga hardin na idinisenyo ng award-winning na landscaper na si Adelaide Miller. Ang ari-arian na ito ay may tinatayang halaga sa merkado na 8 milyong piso. Ngayon, inaalok namin ito na may panimulang presyo na 3 milyong piso. 3 milyong piso. Isang napakababang panimulang presyo. Kaya nga maraming tao rito. Kaya nga punong-puno ang bulwagan. Gusto ng lahat ng pagkakataon na makuha ang bahay na ito sa presyo na mas mababa sa totoong halaga nito. Hinawakan ni Veronica ang kamay ni Miguel. Nakita ko kung paano magkadikit ang kanilang mga daliri. Nakita ko kung paano siya ngumiti sa kanya. Nakita ko kung paano siya determinado. Handa sila, tiwala, sigurado na ang bahay na iyon ay magiging kanila.
Sino ang mag-aalok ng 3 milyong piso? Tanong ng tagapamahala ng subasta. Agad-agad, ilang padle ang tumaas. 5, 1-0, 15 na interesadong tao. Umiti ang tagapamahala ng subasta. Mahusay. Mayroon tayong 3 milyong piso. Sino ang mag-aalok ng 3,200,000? Mas maraming paddle. Nagsimula na ang kompetisyon. Itinaas ni Miguel ang kanyang paddle. Lumingon si Veronica, tinatasa ang kompetisyon, tinitingnan kung sino ang iba pang nagbibid, sinusubukang hulaan kung gaano karaming pera ang mayroon sila. Hanggang saan sila makakarating? 3,400,000, 3,600,000, 3,800,000. Ang mga bid ay tumaas sa inkrementong 200,000. Mabilis, walang tigil, ang ilang tao ay nagsimulang ibaba ang kanilang mga paddle. Umalis sila sa kompetisyon. Ang presyo ay napakataas na para sa kanila. Hindi na ito ang inaasahan nilang bargain. 4 milyong piso, inanunsyo ng tagapamahala ng subasta. Patuloy na itinaas ni Miguel ang kanyang paddle. Mukhang kinakabahan si Veronica. Umaabot na ito sa limitasyon ng kanilang pinlano. Nakita ko ito sa kanilang mga mukha. Nagsimulang palitan ng pag-aalala ang tiwala. 4,200,000, 4,400,000. 5 tao na lang ang nagbibid ngayon. Si Miguel, isang matandang lalaking may kulay abong buhok, isang dalagang may itim na salamin, isang mag-asawang nasa edad, at isang lalaking mag-isa na mukhang nababato na parang laro lang ito sa kanya. 4,600,000, bumulong si Veronica kay Miguel. Umiling siya. Nagpumilit siya. Mukhang tensyonado siya. Nagsimulang lumabas ang presyon. Umalis ang matandang lalaki. Ibinaba niya ang kanyang paddle at sumandal sa kanyang upuan. Tinalo. 4 na tao ang natira. 4,800,000, ibinaba rin ang dalaga ang kanyang paddle. 3 tao. Si Miguel, ang mag-asawa, ang lalaking mag-isa. 5 milyong piso, inanunsyo ng tagapamahala ng subasta. Ang kanyang boses ay may tono ng pagkasabik ngayon. Ito ang kinabubuhay niya para sa mga laban na ito. Upang makita kung sino ang may mas maraming mapagkukunan, mas maraming determinasyon, mas maraming pangangailangan na manalo. Itinaas ni Miguel ang kanyang paddle, ngunit bahagyang nanginginig ang kanyang kamay. Mukhang maputla si Veronica. Ang 5 milyong piso ang kanilang ganap na limitasyon. Ang 1 milyon na mayroon sila para sa paunang bayad, kasama ang 4 milyong piso na pautang mula sa bangko. Hindi sila makakapagbid ng mas mataas. Wala na silang pera. Itinaas din ng mag-asawang nasa edad ang kanilang paddle. Humikab ang lalaking mag-isa at itinaas ang kanyang paddle nang may kawalang interes. 5,200,000 piso, tanong ng tagapamahala ng subasta. Ang katahimikan na sumunod ay mabigat, siksik, na parang humihinga ang buong silid ng sabay-sabay. Tiningnan ni Miguel si Veronica. Umiling siya. Hindi nila kaya. Wala na silang pera. Naabot na nila ang kanilang limitasyon. Nagkatinginan ang mag-asawang nasa edad. Bumulong ang lalaki ng isang bagay. Tumango ang babae. Ibinaba nila ang kanilang paddle. Umaatras sila. Ang lalaking mag-isa na lang ang natira. Itinaas niya ang kanyang paddle nang may nababato ng ngiti. Na parang ang 5,200,000 piso ay barya lang sa kanya, na parang walang ibig sabihin ito. 5,200,000 piso, una, sabi ng tagapamahala ng subasta, itinataas ang kanyang gavel. Mailuha sa mata ni Veronica. Niyakap ni Miguel ang kanyang kamao sa mesa. Nawala sa kanila ang bahay na gusto nila, ang bahay na pinlano nila, ang bahay na nakita na nilang kanila. Ito ay nawawala sa kanilang mga daliri. 5,200,000 piso, ikalawa. Tiningnan ko ang aking paddle, ang numerong 137 na nakasulat sa itim sa puting background. Mahigpit itong hawak ng aking mga kamay. Ang aking matatandang kamay, ang aking kulubot na kamay, ang aking mga kamay na nagtrabaho ng husto,
na naglinis ng napakaraming sahig, na naglaban ng napakaraming damit, na gumawa ng napakaraming sakripisyo. Ang mga kamay na ito ngayon ang maihawak ng kapangyarihan upang baguhin ang lahat. 30 minuto na ang nakalipas mula nang inisyan ako ni Veronica, mula nang tanungin niya kung anong ginagawa ng babaeng pulubi na yon dito sa subasta. 30 minuto mula nang sabihin sa akin ni Miguel na hindi ito ang aking lugar, na hindi ako kailanman magiging isa sa mga taong ito. 30 minuto ng paghihintay sa katahimikan, ng pagmamasid, ng pananatiling kalmado, ng pagpapaniwala sa kanila na nanalo sila, na wala akong banta, na isa lang akong mahirap na matanda na hindi nakakaintindi kung nasaan siya. Nagsimulang bumaba ang gavel ng tagapamahala ng subasta, at itinaas ko ang aking paddle. Itinaas ko ito ng mataas, matatag, nang hindi nanginginig. Sa lahat ng dignidad na pinanatili ko sa loob ng 72 taon ng buhay, sa lahat ng lakas na naipon ko sa loob ng mga dekada ng pagiging invisible, ng pagiging hindi pinapansin, ng pagiging binabaliwala. 5,300,000 piso, sabi ko. Ang aking boses ay malinaw, malakas. Umalingaw ito sa bulwagan na parang kulog sa gitna ng katahimikan. Lahat ng ulo ay lumingon sa akin, lahat ng tingin ay nakatuon sa aking mukha. Dahan-dahang ibinaba ng tagapamahala ng subasta ang kanyang gavel. Tiningnan niya ako nang may kitang-kitang pagkagulat. Ang buong silid ay lubos na nabigla. Ngunit walang mas nagulat kaysa kay Miguel at Veronica. Nakita kong namutla ang mukha ng aking anak na parang nakakita siya ng multo. Na parang imposible ang nangyari. Na parang nawasak ang realidad sa harap ng kanyang mga mata. Binuksan ni Veronica ang kanyang bibig, ngunit walang lumabas na tunog. Lumaki ang kanyang mga mata na parang lalabas. Pinakawalan ng kanyang kamay ang kay Miguel. Lumipad ang kanyang kabilang kamay sa kanyang dibdib na parang hindi siya makahinga. Mabilis na nakabawi ang tagapamahala ng subasta. Propesyonal siya pagkatapos ng lahat. Mayroon tayong 5,300,000 piso mula sa ginang sa likod, inanunsyo niya. May nag-aalok ba ng 5,400,000 piso? Tiningnan ako ng lalaking mag-isa. Sinuri niya ang sitwasyon. Tiningnan niya ang tagapamahala ng subasta. Tiningnan niya ang kanyang katalogo. At pagkatapos, sa aking pagkagulat, ngumiti siya. Isang tunay na ngiti na parang pinahahalagahan niya ang nasaksihan niya at ibinaba niya ang kanyang paddle. Umaatras siya. Akin ang bahay kung walang ibang magbibid. 5,400,000 piso, ulit ng tagapamahala ng subasta habang tinitingnan ang paligid ng silid. Tahimik. Walang nagtaas ng paddle. Walang naglakas loob. Mataas na ang presyo at ang determinasyon sa aking mukha ay malamang na nagsabi sa kanila na mas magbibid ako kung kinakailangan. Mas mataas pa. 5,300,000 piso, una, sabi ng tagapamahala ng subasta. Mabilis na tumayo si Miguel. Gumawa ng malakas na ingay ang kanyang upuan laban sa marmol na sahig. Nanay, sigaw niya. Anong ginagawa mo? Hindi ko siya tiningnan. Nanatili ang aking tingin sa tagapamahala ng subasta. Ang aking paddle ay nanatiling nakataas, matatag, hindi natitinag. 5,300,000 piso, ikalawa, patuloy ng tagapamahala ng subasta, hindi pinapansin ang pagputol. Sanay siya sa drama sa mga subastang ito. Hindi na ito bago sa kanya. Nanay, please, sabi ni Miguel, lumalapit sa akin. Lumingon ang mga tao upang tingnan siya. Sumunod si Veronica sa kanya. Ang kanyang takong ay nagkiklik ng malakas sa sahig. Mukha siyang hysterical, sirang-sira na parang gumuguho ang kanyang mundo. Sir, sabi ng tagapamahala ng subasta, na kinakausap si Miguel ng may matatag na tono. Mangyaring bumalik sa iyong upuan. Patuloy ang subasta. Pero siya ang nanay ko, protesta ni Miguel. Hindi niya kayang bayaran iyon. Ito ay isang pagkakamali. Wala siyang ganoong pera. Please, kailangan mong itigil ito. Tiningnan ako ng tagapamahala ng subasta. Ma'am, tanong niya ng may propesyonal na kagandahang loob. Gumagawa ka ba ng seryosong alok? Mayroon ka bang kakayahan na kumpletuhin ang transaksyon na ito? Sagot ko ng may kalmado na boses.
Mayroon akong kakayahan. Seryoso ang aking alok. Sinungaling, sigaw ni Veronica. Wala siyang anuman. Nabubuhay siya sa isang miserable na pensyon. Hindi siya makakabili ng 5 milyong pisong bahay. Kalokohan ito. Sumimangot ang tagapamahala ng subasta. Ma'am, sabi niya, na kinakausap si Veronica. Mangyaring kontrolin ang iyong sarili o kailangan kong hilingin sa iyo na umalis sa silid. Ito ay isang seryosong subasta. Lahat ng mga kalahok ay dati nang naberipika. Kung hawak ng ginang ang kanyang padle, ito ay dahil natugunan niya ang mga kinakailangan sa pananalapi. Totoo iyon. Bago ang subasta, lahat ng kalahok ay kailangang magpakita ng patunay ng pondo. Nagdala ako ng liham mula sa aking bangko na nagpapatunay na mayroon akong higit sa 6 milyong piso sa likidong asset na magagamit. Na-verify ng mga kawani ng subasta ang lahat. Kaya binigyan nila ako ng aking paddle. Kaya nandito ako dahil napatunayan kong mayroon akong pera. Ngunit walang alam si Miguel at Veronica tungkol doon. Para sa kanila, mahirap ako. Para sa kanila, imposible ito. Para sa kanila, ang kanilang realidad ay nagdurog-durog. Hindi maaari, bulong ni Veronica. Hindi maaari. Hindi ito nangyayari. Tiningnan ako ni Miguel na may mga matang puno ng pagkalito, ng pagkagulat, ng isang bagay na maaaring sakit, ngunit marahil ay kawalang paniwala lamang. Nanay, bulong niya, saan mo nakuha ang perang iyan? Sa wakas ay tiningnan ko siya. Tiningnan ko siya sa mata. Ang parehong mga mata na noong bata pa siya ay tumitingin sa akin ng may pagmamahal. Ang parehong mga mata na ngayon ay tumitingin sa akin na parang ako ay isang estranghero, isang impostor, isang tao na hindi dapat naroroon. Nag-ipon ako, sabi ko sa kanya ng simple. Sa loob ng 40 taon, nag-invest ako. Nagtrabaho ako. Nagpakasakit ako. Habang pinalalaki kita, habang binabayaran ko ang iyong paaralan, habang binibigyan kita ng lahat ng kailangan mo. Binubuo ko rin ang aking sariling kinabukasan. Isang kinabukasan na hindi ko kailanman ibinahagi sa iyo dahil gusto kong makita kung sino ka talaga. At ngayon alam ko. Napuno ang kanyang mga mata ng isang bagay. Kahihiyan marahil o marahil ay pagkagulat lamang. Hindi ako sigurado. Wala akong pakialam. Ibinaba ng tagapamahala ng subasta ang kanyang gavel laban sa podyum. 5,300,000 piso, ikatlo, tanong niya sa huling pagkakataon. Walang nagsalita. Walang nagtaas ng paddle. Ang buong silid ay nakatingin sa amin. Ito ang drama. Maaalala ng mga tao ang kwento na kanilang sasabihin. Ang matandang babae walang pumansin. Ang mukhang mahirap. Ang nagtaas ng kanyang paddle sa huli at tinalo ang lahat. Bumagsak ang gavel. Ang tunog ay umalinggaw na parang putok ng baril. Nabenta, inanunsyo ng tagapamahala ng subasta sa bidder number 137 para sa 5,300,000 piso. Palakpakan. Ang silid ay umugong sa palakpakan. Hindi ako sigurado kung pinapalakpakan nila ang bentahan o ang palabas na kanilang nasaksihan, ngunit pumalakpak sila, ng malakas, ng matagal. Dahan-dahan kong ibinaba ang aking paddle. Hindi na nanginginig ang aking mga kamay. Normal na ang tibok ng aking puso, kalmado, na parang ginawa ko lang ang isang ganap na ordinaryong bagay, na parang bumili lang ako ng tinapay sa tindahan. Hindi isang 5 milyong pisong mansyon. Bumagsak si Veronica sa kanyang upuan. Tinakpan niya ang kanyang mukha ng kanyang mga kamay. Nanginginig ang kanyang mga balikat. Umiiyak siya. Umiiyak sa galit, sa pagkabigo, sa kahihiyan dahil napahiya siya sa publiko. Nang mahirap na biyenan na kanyang hinamak, ng matandang babae na tinawag niyang i-charity case, ng babae na inakala niyang hindi kailanman magiging banta. Nanatiling nakatayo si Miguel, nakatingin sa akin, walang imik, hindi alam ang sasabihin, hindi alam ang gagawin. Lahat ng inakala niyang alam tungkol sa akin ay isang kasinungalingan, o hindi eksaktong kasinungalingan, ngunit isang hindi kumpletong katotohanan. Hinayaan ko siyang maniwala sa gusto niyang paniwalaan, at pinili niyang paniwalaan ang pinakamasama.
Nilapitan ako ng mga kawani ng subasta na may mga papel, mga dokumento na kailangan kong pirmahan, mga porma ng pagbili, mga instruksyon sa pagbabayad. Ipinaliwanag nila ang proseso ng propesyonal at magalang na boses. Mayroon akong 3 araw upang ilipat ang pera. Pagkatapos ay magsisimula ang proseso ng paglilipat ng ari-arian. Lahat ay karaniwan. Lahat ay normal, na parang ang pagbili ng 5 milyong pisong mansyon ay isang bagay na ginagawa ko araw-araw. Pinirmahan ko ang mga papel ng matatag na kamay. Ang aking lagda ay mukhang maliit sa mga eleganteng dokumento na iyon. Eleanor Vance, 72 taong gulang, may-ari ng isang mansyon na nagkakahalaga ng higit sa lahat ng mayroon ang aking anak at manugang na pinagsama. Sa wakas ay nag-react si Miguel. Lumapit siya sa akin habang tinatapos ko ang pagpirma. Tumayo siya sa tabi ko. Nararamdaman ko ang kanyang presensya, ang kanyang pagkalito na nanggagaling sa kanya na parang mga alon ng init. Nanay, sabi niya sa mahinang boses. Kailangan nating mag-usap ngayon. Gusto mong mag-usap, sagot ko nang hindi siya tinitingnan. Patuloy akong nagbabasa ng mga dokumento, sinisiyasat ang bawat linya, bawat numero. Please, pilit niya. Kailangan kong maintindihan kung ano ang nangyayari. Mayroon ka ba talagang ganoong pera? Paano posible? Tiningnan ko siya. Tiningnan ko siya ng direkta sa mata. Paano posible, ulit ko. Posible dahil nagtrabaho ako sa buong buhay ko. Dahil iniligtas ko ang bawat sentimo na kaya ko. Dahil hindi ko ginastos ang aking pera sa mamahaling damit o magagarang restaurant o mamahaling bakasyon. Dahil nag-invest ako ng matalino. Dahil disiplinado ako. Dahil mayroon akong plano. Sinagot ba? Niyan ang iyong tanong. Hinagod niya ang kanyang buhok, isang kinakabahang kilos na ginagawa niya mula pa pagkabata. Pero bakit hindi mo kailanman sinabi sa akin? Bakit ka nabuhay na parang wala kang anuman? Dahil gusto kong makita kung sino ka talaga, sagot ko. Gusto kong makita kung paano mo ako trinato kapag inakala mong wala akong mayaalok sa iyo. At ngayon alam ko. Ngayon alam ko eksakto kung sino ang aking anak. Napuno ang kanyang mga mata ng isang bagay na mukhang sakit. Hindi ko, nagsimula siyang sabihin. Hindi ko intention. Hindi mo intention ang ano, pinutol ko siya. Hindi mo intention na ikahiya ako. Hindi mo intensyon na iwasan ako sa publiko. Hindi mo intensyon na hayaan ang iyong asawa na ipahiya ako. Hindi mo intensyon na tratuhin parang ako ay isang kahiyahiyang pasanin sa iyong perpektong buhay. Nanay, please. Mas lalo pa niyang ibinaba ang kanyang boses. Nakatingin ang mga tao sa atin. At naroon iyon, ang kanyang tunay na pag-aalala. Hindi na sinaktan niya ako, hindi na naging masamang anak siya, kundi nakatingin ang mga tao sa amin. Na nakakahiya ito para sa kanya. Na nasisira ang kanyang imahe. Hayaan mo silang tumingin, sabi ko ng kalmado. Wala na akong pakialam sa iniisip ng mga tao. Sa loob ng maraming taon, nag-alala ako. Sa loob ng maraming taon, pinapaliit ko ang aking sarili upang ikaw ay makaramdam ng pagiging malaki. Upang hindi ka mahiya sa iyong mahirap na ina. Ngunit tapos na iyon. Tinapos ko ang pagpirma sa huling dokumento. Inabot sa akin ng kinatawan ng subasta ang isang folder na may kopya ng lahat. Binigyan niya ako ng card na may kanyang contact information. Binati niya ako sa aking pagbili. Sinabi niya sa akin na ang Westwood Estate ay isang pambihirang ari-arian na magugustuhan ko ito. Salamat, sabi ko sa kanya. Sigurado akong magugustuhan ko. Lumabas si Veronica sa kabilang panig ko. Wasak ang kanyang makeup sa mga luha. Mukhang sirang-sira ang kanyang mukha, pangit kahit. Ang kagandahan na karaniwan niyang ipinapakita ay nawala sa ilalim ng bigat ng galit at kahihiyan. Hindi ito patas, sabi niya nang nanginginig ang boses. Gusto namin ang bahay na iyon. Nag-ipon kami sa loob ng maraming taon. Nakaplano na ang lahat. Hindi ka lang basta-basta makakakuha at kukunin ito sa amin. Wala akong kinuha sa inyo, sagot ko. Ito ay isang open auction. Lahat ay nagkaroon ng parehong oportunidad. Nagbid ka, mas nagbid ako.
Ganoon ang takbo ng mga auction. Pero alam mong gusto namin, patuloy ni Veronica. Narinig mo kami na nag-uusap tungkol dito. Nandito ka specifically para sirain ito. Ito ay paghihiganti. Ito ay kalupitan. Tumayo ako. Kinuha ko ang aking bayong. Hawak ko ang aking folder na may mga dokumento ng pagbili. Tiningnan ko si Veronica ng direkta sa mata. Paghihiganti, sabi ko ng dahan-dahan, ay ang gawin sa iyo ang ginawa mo sa akin. Ito ay ang ipahiya ka sa publiko, tawagin kang mahirap, tanungin kung anong ginagawa mo rito, tratuhing parang wala kang halaga. Ngunit hindi ko ginawa iyon. Bumili lang ako ng isang bahay na gusto ko. Isang bahay na kaya kong bilhin, isang bahay na magiging akin. Kung nasasaktan ka niyan, marahil ay dapat mong tanungin ang inyong sarili kung bakit. Ginawa mo ito ng sadya, sumbat ni Veronica. Nandito ka para saktan kami. Nandito ako, sabi ko sa kanya, para bumili ng ari-arian, para gamitin ang aking karapatan tulad ng sinumang ibang tao sa silid na ito. Ang katotohanan na nasasaktan ka ay hindi ko problema. Sa iyo iyan. Namagitan si Miguel. Nanay, makinig ka. Alam kong nagkamali kami. Alam kong hindi namin kayo trinato ng maayos, ngunit maaari naming ayusin ito. Maaari kaming mag-usap. Maaari naming ano, tanong ko. Maaari mo akong tratuhing maayos ngayon na alam mong may pera ako. Maaari mo akong respetuhin ngayon na nakabili ako ng bahay na mas mahal kaysa sa kaya mong bilhin. Maaari mo akong mahalin ngayon na lumalabas na hindi ako ang mahirap na matanda na inakala mo. Ang katahimikan na sumunod ay nakakawasak dahil hindi maaaring itanggi ni Miguel ang sinabi ko dahil iyon ang totoo at pareho naming alam iyon. Ang kanyang muling interes sa akin ay hindi dahil sa wakas ay nalaman niya na hindi niya ako trinato ng maayos. Ito ay dahil mayroon na akong isang bagay na gusto niya. Respeto, pera, status. Ang mga tao sa silid ay nakatingin pa rin. Ang ilan ay nagpapanggap na hindi. Ang iba ay lantaran na nakatingin. Mas maganda ito kaysa sa anumang soap opera. Ito ay tunay na drama. Hilaw, masakit. Lumapit si Veronica sa akin. Nagbago ang kanyang ekspresyon. Lumambot ito. Sinubukan niyang umiti sa kabila ng kanyang mga luha. Eleanor, sabi niya, ginagamit ang matamis at peke na tono na kilala ko ng husto. Alam kong nagkaroon tayo ng mga pagkakaiba. Alam kong hindi ako laging naging ang pinakamahusay na manugang, ngunit pamilya tayo at nagpapatawad ang pamilya. Sinusuportahan ng pamilya ang isa't isa. Marahil ay maaari tayong magsimula muli. Marahil ay maaari tayong. Hindi, pinutol ko siya. Hindi tayo magsisimula muli. Hindi tayo magpapanggap na walang nangyari. Hindi ko malilimutan ang mga taon ng paghamak dahil ngayon ay nababagay sa iyo na magkasundo tayo. Pero ang bahay, sabi ni Veronica. Ang kanyang boses ngayon ay may tono ng desperasyon. Marahil ay maaari mo. Ibig kong sabihin, gusto talaga namin ang bahay na iyan. Nakaplano ang buong buhay namin dito. Marahil ay maaari mo itong ibenta sa amin. Babayaran ka namin ng kung ano ang iyong binayaran, kasama ang kaunting dagdag. Maaari tayong magkaroon ng kasunduan. Halos natawa ako. Halos. Ngunit napakaseryoso ng sandali, napakahalaga. Ipagbibili ko sa inyo ang bahay, sabi ko. Ang bahay na kakabili ko lang. Ang bahay na espesipiko kong pinagbidahan dahil gusto ko. Bakit ko gagawin yan? Dahil pamilya tayo, mabilis na sagot ni Veronica. Dahil ikaw ang nanay ni Miguel. Dahil mahal mo kami. Naroon iyon. Emosyonal na manipulasyon. Ang pagtatangka na gamitin ang pagmamahal ng ina bilang sandata, bilang panukat upang makuha ang gusto nila. Dahil alam nilang sa loob ng maraming taon ay gumana iyon, na sumuko ako ng paulit-ulit, na isinakripisyo ko ang aking sariling kaligayahan para kay Miguel, na inuna ko ang kanyang mga pangangailangan bago ang akin. Ngunit tapos na ang mga araw na iyon. Mahal ko kayong dalawa, sabi ko ng dahan-dahan. Mahal ko ang aking anak. Mahal ko ang batang pinalaki ko, ngunit ang batang iyon ay wala na.
Ang lalaking nakatayo sa harap ko ngayon ay isang taong hindi ko nakikilala, isang taong nagpapahiya sa akin, hindi dahil siya ay mahirap o mayaman, kundi dahil kulang siya sa isang pangunahing bagay. Kulang siya sa kabaitan, pagmamalasakit, pagpapasalamat. Umiling si Miguel na parang sinaktan ko siya. Nanay, bulong niya. Hindi ko ipagbibili sa inyo ang bahay, patuloy ko. Maninirahan ako dito. Tatangkilikin ko ito. Gigising ako bawat umaga na may tanawin ng lawa. Langway ako sa infinity pool na iyan. Maglalakad ako sa mga perpektong hardin na iyan. Gagawin ko ang bahay na iyan na aking tahanan. Ang tahanan na nararapat sa akin pagkatapos ng isang buhay ng paggawa. Ang tahanan na hindi ko kailanman pinahintulutan ang aking sarili na magkaroon dahil laging ako nag-ipon. Laging nagpapakasakit, laging iniisip ang iba bago ang aking sarili. Binuksan ni Veronica ang kanyang bibig upang magprotesta. Ngunit itinaas ko ang aking kamay. Hindi pa ako tapos. At sa bawat oras na titingnan ko ang bahay na iyan, sabi ko, maaalala ko ang sandaling ito. Maaalala ko kung paano mo ako trinato. Maaalala ko ang mga kahihiyan, ang paghamak, ang panunuya. At maaalala ko rin na nakaligtas ako, na nakayanan ko, na nanalo ako. Hindi dahil tinalo ko kayo, kundi dahil sa wakas ay nakuha ko ang aking sarili. Dahil sa wakas ay pinayagan ko ang aking sarili na maging higit pa sa isang ina. Higit pa sa isang tagapagsilbi sa mga pangangailangan ng iba. Pinayagan ko ang aking sarili na maging Eleanor. Eleanor lang. At sapat na iyon. Nanatili ang silid sa katahimikan. Isang katahimikan na napakalalim na maririnig ko ang aking sariling paghinga. Maririnig ko ang tibok ng aking puso. Kalmado, matatag, walang takot, walang pagsisisi, tanging ganap na katiyakan na ginawa ko ang tamang bagay. Tiningnan ni Miguel si Veronica. Pagkatapos ay tiningnan niya ako. May hinahanap ang kanyang mga mata. Marahil ay inaasahan niyang sumuko ako, na sabihin na ito ay isang biro, na ang lahat ng ito ay isang hindi pagkakaunawaan. Ngunit wala na akong sinabi. Nasabi ko na ang lahat ng kailangan kong sabihin. Baliw ito, sabi ni Veronica sa wakas. Ang kanyang boses ngayon ay matigas, malamig. Ang matamis at mapanlinlang na tono ay nawala. Ngayon ay galit na lang ang natira. Hindi mo kailangan ng bahay na ganyan. Ikaw ay isang simpleng tao. Anong gagawin mo sa isang 5 tulugan na mansyon? Mag-isa ka lang dyan. Masyadong malaki ito para sa iyo. Mas gusto kong mag-isa sa isang walang laman na mansyon kaysa napapalibutan ng pamilya na hinahamak ako, sagot ko. Bumagsak ang pangungusap na parang bomba sa pagitan namin. Umiling si Veronica na parang sinampal ko siya. Pinikit ni Miguel ang kanyang mga mata. Nang buksan niya itong muli, may luha sa mga ito. Luha na hindi niya ibinuhos, ngunit naroon, kumikinang, nagbabantang bumagsak. Hindi ka namin kailanman hinamak, sabi niya ng may sirang boses. Kailanman? Kailanman, ulit ko. Talaga bang sasabihin mo iyan? Talaga bang tatayo ka dyan at magsisinungaling sa aking mukha pagkatapos ng lahat ng nangyari? Ako. Naghanap siya ng mga salita. Hindi ito paghamak. Magkaiba lang kami. Iba ang aming buhay. Hindi mo alam kung paano. Paano ako tratuhing may pangunahing respeto, pinutol ko siya. Paano ako imbitahan sa iyong buhay? Paano ako ipakilala sa iyong mga kaibigan ng walang kahihiyan? Paano ako isama sa iyong mga plano? Hindi iyon mahirap. Miguel. Hindi iyon nangangailangan ng pera. Hindi iyon nangangailangan ng status. Pagmamahal lang ang kailangan. At iyon mismo ang wala ka para sa akin. Lumapit ang isang matandang lalaking nakaupo sa malapit. Pardon, sabi niya ng may mabait na boses. Gusto ko lang sabihin sa iyo na napakagaling ng iyong pagbili. Ang Westwood Estate ay isang pambihirang ari-arian. Pinag-isipan namin ng aking asawa, ngunit napagdesisyonan naming masyadong malaki para sa amin. Masaya ako na may nakahanap ka na talagang nagpapahalaga dito. Salamat, sabi ko sa kanya. Talagang pinahahalagahan ko ito. Tumango siya.
Tiningnan niya si Miguel at Veronica na may ekspresyon na hindi ko lubos mabasa. Marahil ay pagtutol, marahil ay awa. Pagkatapos ay umalis siya. Ngunit ang maliit na kilos ng pagpapatunay mula sa isang estranghero ay mas mahalaga sa akin kaysa sa anumang masabi ng aking anak sa sandaling iyon. Lumingon si Veronica kay Miguel. Tara na, sabi niya. Walang saysay na manatili pa rito. Natalo na tayo. Malinaw na nagdesisyon ang nanay mo na maging makasarili. Na nagdesisyon siyang parusahan tayo para sa mga dahilan na iniimbento niya sa kanyang isip. Hindi tayo makakapag-usap ng maayos sa isang taong ganyan. Makasarili, lumabas ang salita mula sa aking bibig ng may mapait na tawa. Ako na nagtrabaho ng 3 trabaho para bayaran ang iyong pribadong edukasyon. Miguel. Ako na hindi bumili ng bagong damit sa loob ng maraming taon upang mag-ipon ng pera para sa iyong kolehiyo. Ako na nagpakasakit sa bawat araw ng aking buhay upang bigyan ka ng mga oportunidad na hindi ko kailanman naranasan. Ako ang makasarili. Iyon ang iyong pinili, sabi ni Veronica. Walang pumilit sa iyo na gawin ang lahat ng iyon. Nagdesisyon kang magkaroon ng anak. Nagdesisyon kang palakihin siya. Iyon ang iyong mga desisyon. Ngayon ay hindi mo na magagamit iyan bilang dahilan upang manipulahin kami sa emosyonal. Ang kanyang mga salita ay parang mga kutsilyo, matalas, dinisenyo upang saktan. At ginawa nila. Saglit, naramdaman kong nawalan ako ng hangin, ang aking puso ay kumakalat. Ngunit pagkatapos ay naaalala ko kung nasaan ako. Naaalala ko kung ano ang kakagawin ko lang. Naaalala ko na ngayon ay mayroon akong kapangyarihan, hindi sila. Tama ka, sabi ko ng kalmado. Iyon ang aking mga desisyon. At ito rin ang aking desisyon. Ang desisyon na hindi napayagan kayong tratuhing basura ako. Ang desisyon na ipamuhay ang nalalabi kong buhay ng may dignidad, may respeto, may kapayapaan. Sa wakas ay nagsalita si Miguel. Ang kanyang boses ay halos bulong. Pasensya na, nanay. Talagang pasensya na ako. Hindi ko na malayan. Hindi ko alam na ganyan ang nararamdaman mo. Hindi mo kailanman tinanong, sagot ko. Sa loob ng 5 taon ng kasal, hindi mo man lang tinanong kung kumusta ako, kung ano ang aking nararamdaman, kung ano ang aking kailangan. Basta inakala mo na ayos lang ako, na masaya ako sa mga mumong atensyon na ibinibigay mo sa akin, sa paminsan-minsang hapunan kung saan hindi mo ako pinapansin. Sa pera na ibinibigay mo sa akin na parang ito ay kawang gawa. Akala ko tinutulungan kita, sabi ni Miguel. Akala ko kailangan mo ang perang iyan. Hindi ko kailanman kailangan, sabi ko sa kanya. Bawat sentimo na ibinigay mo sa akin, inipon ko. Hindi ko kailanman ginastos dahil hindi ito tungkol sa pera. Ito ay tungkol sa makita kung kailan ka magtataka kung bakit hindi ko ito ginagastos. Kung kailan ka magiging interesado sa aking buhay, sa aking pananalapi. Sa anumang lampas sa iyong palagay na ako ay mahirap at walang magawa. Nagsimulang mag-impake ang mga kawani ng subasta. Nagsimula nang umalis ang mga tao. Tapos na ang kaganapan. Ilang nagkalat na grupo na lang ang natira. Ang ilan ay nakatingin sa amin ng may hindi gaanong nakatagong pag-usisa. Ang iba naman ay nagpapanggap na hindi napapansin ang drama ng pamilya na nangyayari sa gitna ng eleganteng bulwagan. Nanay, muling sinubukan ni Miguel. Maaari ba tayong magpunta sa isang lugar para mag-usap ng mag-isa? Nang walang lahat ng ito, nang walang nakatingin na tao. Wala nang dapat pag-usapan, sagot ko. Lahat ng kailangan kong sabihin, nasabi ko na. Lahat ng kailangan kong gawin, nagawa ko na. Ngayon, gusto ko lang umuwi sa aking lumang bahay, habang hinihintay ko ang bago na maging handa. At kami, tanong ni Veronica. Ang kanyang boses ngayon ay may ibang tono. Hindi na ito galit. Ito ay isang bagay na malapit sa pagkabahala. Anong gagawin namin? Ginastos namin ang lahat ng aming pera sa paghahanda para sa bahay na iyon. Gumawa kami ng mga plano. Pinangako namin sa aming mga kaibigan na magpapa-housewarming party kami. Paano namin ipapaliwanag na nawala namin iyon? Hindi ko iyan problema, sabi ko. Kailangan mong maghanap ng ibang bahay.
Ibang oportunidad. Tulad ng kailangan kong maghanap ng paraan upang mabuhay nang ako ay naging biyuda na may maliit na bata at walang pera. Tulad ng kailangan kong maghanap ng lakas upang magtrabaho ng maraming trabaho nang ako ay napapagod na halos hindi na ako makatayo. Hindi laging ibinibigay sa atin ng buhay ang gusto natin. Minsan kailangan nating tanggapin ang dumating at magpatuloy. Pero maaari mo kaming tulungan, pilit ni Veronica. May pera ka. Mayroon kang higit pa sa kailangan mo. Maaari mo. Hindi, pinutol ko siya ng matatag. Hindi ko kayo tutulungan. Hindi dahil wala akong pera. Kundi dahil kailangan ninyong matuto ng isang bagay na natutunan ko matagal na. Kailangan ninyong matuto na wala, hindi sa kung ano ang mayroon sila. Hinagod ni Miguel ang kanyang mukha ng kanyang mga kamay. Nang ibinaba niya ang mga ito, mukha siyang talunan, pagod, na parang sa wakas ay naintindihan niya ang laki ng kanyang nawala. At hindi ang bahay. Ito ay isang bagay na mas mahalaga. Ito ay ang kanyang ina. Ito ay ang relasyon na maaari sana naming nagkaroon kung pinili niya ng iba. Kaya ganoon na lang, tanong niya. Wala na kami sa iyo. Kayo ang dati ninyo, sagot ko. Ang aking anak at ang aking manugang. Ngunit hindi na iyon nangangahulugang kung ano ang dati nitong ibig sabihin. Hindi na iyon nangangahulugang tatanggapin ko ang anumang pagtrato na ibinibigay ninyo sa akin. Hindi na iyon nangangahulugang isasakripisyo ko ang aking kaligayahan para sa inyo. Hindi na iyon nangangahulugang gagawin ko ang aking sarili na invisible upang kayo ay sumikat. Anong ibig ihin noon? Tanong ni Miguel. Ibig sabihin, kung gusto ninyong magkaroon ako sa inyong buhay, ito ay sa aking mga tuntunin. Ibig sabihin, tratuhin ninyo ako ng may respeto, may pagsasaalang-alang, ng may pagmamahal na nararapat sa isang ina. At kung hindi ninyo kaya iyan, mas mabuti na magkanya-kanya tayo dahil hindi ko natatanggapin ang mas mababa sa nararapat sa akin. Humalakhak si Veronica ng mapait. Hindi ka panipaniwala ito, sabi niya. Nandito ka para sirain kami, para kunin ang pinakagusto namin, at ngayon ay nag-aakto kang biktima. Hindi ako nandito para sirain kayo, sabi ko, nakatingin ng direkta sa kanya. Sinarili ninyo ang inyong sarili sa inyong mga saloobin, sa inyong kayabangan, sa inyong kalupitan. Bumili lang ako ng bahay. Ang katotohanan na ito ay emosyonal na nakasira sa inyo, ay mas marami pang sinasabi tungkol sa inyo kaysa sa akin. Kinuha ko ang aking bag. Inayos ko ang aking folder na may mga dokumento sa ilalim ng aking braso. Naghanda akong umalis, maglakad patungo sa pinto, umalis sa bulwagan na ito at simulan ang aking bagong buhay. Isang buhay kung saan ako ang prioridad, kung saan mahalaga ang aking mga pangangailangan, kung saan ang aking kaligayahan ay hindi nakasalalay sa pag-aproba ng iba. Nanay, sandali, sabi ni Miguel, lumapit sa akin. Please, mayroon dapat tayong magawa. Isang paraan upang ayusin ito. Huminto ako. Tiningnan ko siya sa huling pagkakataon. Nakita ko sa kanyang mga mata ang isang bagay na hindi ko nakita sa loob ng maraming taon. Tunay na takot. Ang takot na mawala ako. Hindi dahil sa kaginhawaan, hindi dahil sa pera, kundi dahil marahil sa wakas ay napagtanto niya kung ano talaga ang ibig sabihin ng wala ako sa kanyang buhay. May magagawa ka, sabi ko kay Miguel. Maaari kang mag-isip. Maaari mong pagnilayan kung paano tayo napunta rito. Maaari mong tanungin ang iyong sarili kung bakit isang ina na nagmamahal sa kanyang anak higit sa lahat sa mundo ang nagdesisyon na sapat na. Maaari mong suriin ang iyong mga aksyon, ang iyong mga salita, ang iyong mga saloobin, at marahil kung talagang gagawin mo ang mahirap na trabaho ng pagtingin sa salamin ng tapat, maaari mong maintindihan. Maintindihan ang ano, tanong niya. Na hindi ito tungkol sa bahay, sagot ko. Hindi kailanman ito tungkol sa bahay. Ito ay tungkol sa dignidad, tungkol sa respeto, tungkol sa pagkilala na ako ay isang tao na may halaga. Hindi lang ang iyong ina, hindi lang ang babaeng nagpalaki sa iyo, kundi si Eleanor, isang ganap na babae na may sariling mga pangarap. May sariling mga hangarin, may karapatang ipamuhay ang kanyang buhay sa sarili niyang mga tuntunin.
Pero alam naman namin, mahinang protesta ni Miguel. Alam naman namin na tao ka. Talaga, tanong ko. Kung gayon, bakit hindi mo ako kailanman tinanong tungkol sa aking mga pangarap? Bakit hindi mo kailanman tinanong kung ano ang gusto kong gawin sa aking buhay bukod sa pagiging iyong ina? Bakit mo inakala na kontento ako sa pagtira sa maliit na bahay na iyon, nakasuot ng lumang damit? Sumasakay sa bus, nagiging invisible. Dahil akala namin iyon ang gusto mo, sabi ni Veronica. Akala namin masaya ka sa ganyan. Masaya, inulit ko ang salita na parang mapait sa aking dila. Hindi ako masaya. Nagbitiw ako sa aking sarili. Tinanggap ko ang aking lugar. Tinanggap ko ang pagiging maliit. Tinanggap ko na ang aking buhay ng sakripisyo ay ang lahat ng magkakaroon ako, hanggang isang araw ay nagising ako at napagtanto na hindi ko kailangang tanggapin iyon, na nagtrabaho ako. Na nag-ipon ako, na mayroon akong mga opsyon, at oras na upang piliin ang aking sarili. Halos walang tao na sa bulwagan. Kami na lang ang natira at isang pares ng mga empleyado na naglilinis ng tahimik. Ang mga ilaw ay tila mas maliwanag ng walang mga tao. Ang espasyo ay tila mas malaki, mas malamig. Iba ang pag-alinggaw ng aming mga boses sa mga dingding. Tingnan mo, nanay, sabi ni Miguel ng may pagod na boses. Naiintindihan ko na nagagalit ka. Naiintindihan ko na nagkamali kami. Ngunit itong bagay ng pagbili ng bahay na gusto namin. Itong bagay ng pagpapahiya sa amin sa publiko. Hindi ito tulad mo. Hindi ito ang gagawin ng isang ina na nagmamahal sa kanyang anak. At anong klase ang isang ina na nagmamahal sa kanyang anak, tanong ko. Siya ba ay isang tao na nagpapaapak sa sarili? Isang tao na tumatanggap ng anumang pagtrato nang hindi nagrereklamo? Isang tao na isinasakripisyo ang lahat, kahit ang kanyang dignidad, para sa kaligayahan ng kanyang anak? Dahil kung iyan ang pinaniniwalaan mo. Kung gayon ay mayroon kang napakabaluktot na pananaw sa pagmamahal. Hindi ko ibig sabihin iyan, mabilis na sabi ni Miguel. Pero sinabi mo, sagot ko. At iyan ang bahagi ng problema. Sa loob ng maraming taon, ang iyong pananaw sa akin ay isang tao na umiiral upang maglingkod sa iyo. Upang gawing mas madali ang iyong buhay, upang mawala kapag hindi ako maginhawa at lumabas kapag kailangan mo ako. Hindi iyan isang relasyon. Iyan ay paggamit. Niyakap ni Veronica ang kanyang mga braso. Honestly, sabi niya ng may malamig na tono. Sa tingin ko, nagdadrama ka. Sa tingin ko, ginagawa mong mas malaki ito kaysa sa kung ano talaga ito. Lahat ng mga anak ay lumalayo sa kanilang mga magulang kapag lumaki na sila. Natural iyan. Malusog iyan. Hindi ibig sabihin na hindi ka namin mahal. Ibig sabihin lang, mayroon kaming sarili naming buhay. Ang paglayo ay ibang bagay, sabi ko sa kanya. Ang paghamak ay isa pa. Nang makita mo ako rito ngayon, ang iyong unang reaksyon ay hindi pagkagulat o pag-usisa. Ito ay panunuya. Ito ay pagtatanong kung anong ginagawa ng babaeng pulubi na iyan dito. Iyan ang iyong mga salita. Hindi ka nag-alala kung paano ako nakapunta rito. Hindi ka nagtaka kung kailangan ko ng tulong. Basta inakala mo na hindi ako nabibilang at nagdesisyon kang linawin iyan. Binuksan niya ang kanyang bibig upang magprotesta, ngunit isinara niya ito. Wala siyang depensa dahil totoo iyon. Narinig ko siya. Narinig ng lahat at walang paraan upang tanggihan ang sinabi niya. Ang aking desisyon na bilhin ang bahay na ito, patuloy ko, ay hindi para saktan kayo. Ito ay para iligtas ang aking sarili. Sa loob ng napakatagal na panahon, namuhay ako sa ilalim ng bigat ng pagiging kung sino ang gusto ninyo na maging ako. Ang mahirap na ina, ang mapagpakumbabang ina. Ang ina na hindi gumagawa ng problema, ang ina na nakakontento sa anumang mumunang atensyon. Ngunit wala na ang babaeng iyan. Namatay siya ngayon sa bulwagan na ito. At sa kanyang lugar ay nakatayo ang isang babae na sa wakas ay naunawaan ang kanyang sariling halaga. At anong halaga iyan? Tanong ni Veronica ng sarkastiko. Ang halaga ng iyong bank account? Ang halaga ng pagkaligtas?
Ang halaga ng pagkakaroon ng nag-iisang anak, sagot ko nang hindi nagagalit. Ang halaga ng pagtatrabaho hanggang sa sumigaw ang aking katawan sa sakit, ngunit patuloy pa rin dahil kailangan ko. Ang halaga ng pagpapalit ng 200 piso sa 6 na milyon sa pamamagitan ng disiplina at katalinuhan. Ang halaga ng pagpapanatili ng aking sangkatauhan kahit na sinubukan ng mundo na alisin ito sa akin. Iyan ang aking halaga. At wala itong kinalaman sa pera. Ang pera ay isang kasangkapan lamang. Isang kasangkapan na nagbibigay sa akin ng kalayaan. Kalayaan na pumili. Kalayaan na magsalita ng hindi. Kalayaan na mabuhay. Umupo si Miguel sa isa sa mga upuan. Mukha siyang talunan. Lubos na sirang-sira. Hindi ko alam ang sasabihin, nanay, bulong niya. Hindi ko alam kung paano ayusin ito. Marahil hindi na ito maaayos, sabi ko ng mahina. Marahil ang ilang bagay, kapag nasira, hindi na bumabalik sa dati. Marahil ang pinakamahusay na magagawa natin ay tanggapin na nagkamali ka, na gumawa ako ng mga desisyon, at ngayon kailangan nating mabuhay sa mga kahihinatnan. Kaya ganoon na lang, tanong niya, nakatingin sa akin na may namamagang mata. Ayaw mo nang makipag-ugnayan sa akin. Hindi ko sinabi iyan, sagot ko. Sinabi ko na kung gusto mong makipag-ugnayan sa akin, iba ito. Ito ay sa aking mga tuntunin. Kailangan mong ipakita sa akin sa pamamagitan ng mga aksyon, hindi lang sa mga salita, na pinahahalagahan mo ang aking presensya sa iyong buhay. Kailangan mong tratuhing may respeto na nararapat sa akin. At kailangan mong tanggapin na hindi na ako ang ina na maaari mong baliwalain kapag nababagay sa iyo. Bumagsak ang hangin sa ilong ni Veronica. Honestly, sabi niya nang may malamig na tono. Sa tingin ko, gusto mong gumapang kami pabalik sa iyo, upang magmakaawa, upang tratuhing parang reyna ka. Hindi, sabi ko ng kalmado. Gusto kong tratuhin ninyo ako bilang isang tao na may pangunahing respeto, may pagsasaalang-alang, may kabaitan. Kung sa tingin mo, iyon ay pagtrato sa akin bilang isang reyna. Kung gayon ang problema ay hindi ako. Ang problema ay napakababa ng iyong pamantayan na ang pangunahing respeto ay tila labis sa iyo. Hindi siya sumagot. Tiningnan niya lang ako ng may galit, ng may hinanakit, ng may tingi na malinaw na sinasabi na sinisisi niya ako sa lahat, na ako ang kontrabida sa kanyang kwento, na sinira ko ang kanyang perpektong plano. At marahil tama siya sa isang banda. Sinira ko ang kanyang plano, ngunit dahil lang sa kasama sa kanyang plano ang patuloy na pagyapak sa akin. Lumingon ako upang umalis. Lumakad ako ng ilang hakbang patungo sa pinto, pagkatapos ay huminto ako. Mayroon pa akong gustong sabihin, isang mahalagang bagay. Lumingon ako upang tingnan silang muli. Alam mo, sabi ko, sa loob ng mahabang panahon. Nagtaka ako kung ano ang aking nagawang mali. Bakit hindi ako minahal ng aking anak tulad ng pagmamahal ko sa kanya? Bakit hindi ako sapat? Bakit walang saysay ang aking mga sakripisyo? At sinisi ko ang aking sarili. Naisip ko na marahil hindi ako naging isang mabuting ina. Na marahil ay nabigo ako sa isang pangunahing paraan. Huminto ako. Huminga ako ng malalim. Ngunit ngayon, napagtanto ko ang isang bagay. Hindi ito ang aking pagkabigo. Ginawa ko ang lahat ng aking makakaya sa kung ano ang mayroon ako. Ako ang pinakamahusay na ina na maaari kong maging. Ang problema ay hindi na hindi ako sapat. Ang problema ay na hindi ninyo kailanman natutunan na pahalagahan ang mayroon kayo. Hindi ninyo kailanman natutunan ang pagpapasalamat. Hindi ninyo kailanman natutunan ang pagpapakumbaba. At hindi iyan ang aking responsibilidad na ayusin. Iyan ang inyong trabaho. Nanay, bulong ni Miguel. Sa wakas ay bumagsak ang isang luha sa kanyang pisngi. Pasensya na. Talagang pasensya na ako. Alam ko, sabi ko. At marahil balang araw, ang pasensya na iyan ay may kahulugan. Marahil balang araw ay handa ka nang gawin ang tunay na trabaho ng pagbabago, ng pagiging mas mahusay, ng pagiging anak na kailangan kong maging. Ngunit hanggang dumating ang araw na iyon, ipamumuhay ko ang aking buhay. Tatangkilikin ko ang aking bagong bahay.
Gagawin ko ang mga bagay na laging gusto kong gawin, ngunit hindi ko kailanman pinayagan ang aking sarili. Maglalakbay ako. Magbabasa ako. Magpapahinga ako. Magiging masaya ako. Nang wala kami, tanong ni Miguel ng may sirang boses. Kung kinakailangan, sagot ko. Nang wala kayo. Dahil may natutunan akong mahalagang bagay ngayon. Natutunan ko na mas mabuti ang mag-isa, kaysa kasama ang mga taong nagpaparamdam sa akin ng kalungkutan. Natutunan ko na mas mahalaga ang kapayapaan kaysa sa dysfunctional na pamilya. Natutunan ko na mas marami akong nararapat. At sa wakas, handa na akong angkinin iyon. Naglakad ako patungo sa pinto ng bulwagan. Ang aking mga yapak ay umalinggaw sa marmol. Matatag, sigurado, walang duda. Bawat hakbang ay naglalayo sa akin sa kanila, sa kahihiyan, sa sakit, at naglalapit sa akin sa isang bagong bagay, isang bagay na hindi ko pa lubos na naiintindihan, ngunit nararamdaman na parang isang pangako sa aking dibdib. Sa likod ko, narinig ko si Veronica na nagsasalita ng mahina. Miguel. Hindi ko narinig ang eksaktong mga salita, ngunit malinaw ang tono. Galit, pagkabigo, paninisi na nakatuon sa akin. Marahil ay sinasabi niya na imposible ako, na ako ang kontrabida, na sila ang biktima ng aking malupit na kapritso. Hayaan silang mag-isip ng kahit ano. Wala na akong pakialam. Lumabas ako ng gusali patungo sa parking lot. Maliwanag ang sikat ng araw. Sariwa ang hangin. Huminga ako ng malalim. Amoy kalayaan ng isang bagong simula nang walang katapusang posibilidad na hindi ko pa pinahintulutan ang aking sarili na isipin. Naglakad ako patungo sa hintuan ng bus. Maaari akong tumawag ng taksi. Maaari akong umorder ng luxury car service. Ngayon ay may pera na ako para doon. Ngunit gusto kong sumakay ng bus sa huling pagkakataon mula sa lugar na ito, sa huling pagkakataon bilang babaeng ako, dahil simula bukas, magiging iba ang lahat. Dumating ang bus pagkalipas ng 15 minuto. Sumakay ako. Nagbayad ako ng pamasahe. Umupo ako sa aking karaniwang upuan malapit sa bintana. Nakilala ako ng driver. Binati niya ako ng may ngiti. Hindi niya alam kung ano ang kakagawin lang. Hindi niya alam na ang matandang babae na sumasakay sa kanyang bus araw-araw ay kakabili lang ng 5 milyong pisong mansyon. Hindi niya alam na binago ko ang buong mundo ko sa isang hapon. At gusto ko iyon. Ang pagiging normal ng sandaling iyon, ang pagiging simple, ang paalala na ako pa rin ako. Hindi ako binago ng pera sa pangunahing paraan. Binigyan lang ako nito ng mga opsyon. At ngayon, pinili ko ang pinakamahalagang opsyon sa lahat, ang pagpili sa aking sarili. Dumating ako sa aking bahay pagkalipas ng 1 oras. Ang parehong maliit na bahay kung saan ako nanirahan sa loob ng 40 taon. 3 tulugan, 1 banyo, lumang kusina, luma na kasangkapan. Ngunit akin ito at ito ang aking kanlungan sa napakatagal na panahon. Ang aking ligtas na lugar kapag napakahirap ng mundo. Pumasok ako. Isinara ko ang pinto sa likod ko. Binalot ako ng katahimikan. Isang ibang katahimikan kaysa sa nasa bulwagan ng subasta. Ito ay isang pamilyar na katahimikan, komportable, puno ng mga alaala, ng mga taon na nabuhay, ng mga luhang ibinuhos, ng tawanan na ibinahagi noong bata pa si Miguel, ng malungkot na gabi pagkatapos lumaki at umalis siya. Umupo ako sa aking lumang sofa. Inilagay ko ang folder na may mga dokumento ng bahay sa coffee table. Tiningnan ko ang mga papel na iyon, pisikal na patunay ng aking ginawa, ng desisyon na aking ginawa, ng buhay na aking inangkin. Nagring ang aking telepono. Si Miguel iyon. Tiningnan ko ang kanyang pangalan sa screen sa loob ng 30 segundo. Hinayaan ko itong magring nang hindi sinasagot. Isang bahagi ko ang gustong sagutin. Ang bahagi ng ina na hindi kailanman namamatay ng lubusan gaano man nila ako saktan. Ngunit ang mas malakas na bahagi ko, ang bahagi na ipinanganak ngayon sa bulwagan na iyon, ay nagsabi sa akin na maghintay. Hindi ako sumagot. Huminto ang pagring ng telepono. Pagkalipas ng 2 minuto, isang text message. Nanay, please. Kailangan nating mag-usap.
Hindi ganito. Hindi sa ganitong paraan. Hindi ako sumagot. Inilagay ko ang telepono ng nakaharap sa mesa. Magkakaroon ng oras para sa mga pag-uusap mamaya. O marahil ay wala. Ngunit ngayon kailangan ko ng katahimikan. Kailangan kong iproseso. Kailangan ko lang maging. Ang sumunod na mga araw ay kakaiba. Bumalik ako sa aking normal na routine. Ginising ako ng maaga. Nagtimpla ako ng kape. Nagbasa ako ng pahayagan. Naglakad ako. Nagpunta ako sa palengke. Ginawa ko ang mga simple at ordinaryong bagay na laging kong ginagawa. Ngunit lahat ay nararamdaman na iba. Na parang tinitingnan ko ang aking buhay mula sa labas. Na parang ako ay isang aktres na gumaganap ng papel ng aking lumang buhay, habang ang aking bagong buhay ay naghihintay sa likod ng entablado. Tumawag si Miguel araw-araw. Nag-iwan siya ng mga mensahe, mahahabang text na nagpapaliwanag, humihingi ng tawad, nagmamakaawa na mag-usap kami. Sumulat din si Veronica. Iba ang kanyang mga mensahe. Mas kaunting paghingi ng tawad, mas maraming pagbibigay katwiran, mas maraming pagtatangka na ipaliwanag kung bakit sila tama. At ako ay nagmamalabis, mas maraming manipulasyon na nagkukunwari bilang pag-aalala. Hindi ako sumagot sa anuman sa kanila. Hindi pa. Kailangan ko ang oras na ito, ang espasyong ito, ang distansyang ito upang maintindihan kung sino ako ngayon. Sino ang gusto kong maging? Tinawagan ako ni Arthur Sterling, ang aking financial advisor, upang batiin ako. Narinig niya ang tungkol sa pagbili. Sinabi niya sa akin na proud siya, na napakagaling ng aking investment, na magugustuhan ko ang bahay. Nag-usap kami ng 1 oras tungkol sa mga susunod na hakbang, kung paano pamahalaan ang aking pananalapi ngayon na nakagawa ako ng malaking pagbili na ito, tungkol sa mga opsyon sa investment para sa natitirang pera. Sa pag-uusap na iyon, napagtanto ko ang isang bagay. Mas naging pamilya sa akin si Arthur, kaysa sa aking sariling anak sa mga nakaraang taon. Inalagaan ni Arthur ang aking kinabukasan. Naglaan siya ng oras sa pagtuturo sa akin. Ipinagdiwang niya ang aking mga tagumpay nang hindi umaasa ng anumang kapalit dahil lang sa naniniwala siya na nararapat ako sa seguridad sa pananalapi. 3 linggo pagkatapos, natanggap ko ang mga susi ng Westwood Estate. Mag-isa akong pumunta upang makita ito sa unang pagkakataon bilang may-ari. Nagmaneho ako roon sa isang kotse na inarkila ko dahil hindi pa ako nakakabili ng sarili ko. Nasanay pa rin ako sa ideya na kaya kong gawin ang mga bagay na iyon, na kaya kong gumastos ng pera sa aking sarili ng walang guilt. Mas maganda ang bahay kaysa sa naaalala ko mula sa mga larawan. Perpekto ang mga hardin. Kumikinang ang lawa sa ilalim ng araw. Nare-reflect ng pool ang langit. Pumasok ako sa front door. Ang aking mga yapak ay umalinggaw sa hardwood na sahig. Malalaki ang mga silid, walang laman, naghihintay na mapuno ng buhay, ng kasangkapan, ng mga bagong alaala. Naglakad ako sa bawat silid. Hinawakan ko ang mga dingding. Tiningnan ko ang mga bintana. Tumayo ako sa balkonahe na may tanawin ng lawa. At sa unang pagkakataon sa loob ng ilang linggo, umiyak ako. Hindi luha ng kalungkutan, kundi ng kalayaan, ng ginhawa, ng pasasalamat sa aking sarili dahil nagkaroon ako ng lakas ng loob na gawin ito, upang angkinin ang aking buhay. Nang araw na iyon, nakatayo sa balkonahe ng aking bagong mansyon, gumawa ako ng desisyon. Papayagan ko si Miguel na bumalik sa aking buhay, ngunit sa aking mga tuntunin. Gaya ng sinabi ko, kailangan niyang magpakita ng tunay na pagbabago, pagiging pare-pareho, tunay na pagsisikap. At kung hindi niya kaya iyon, ayos lang din iyon. Dahil ngayon alam ko ang isang pangunahing bagay. Kumpleto ako ng mag-isa. Hindi ko kailangan ang kanyang pagpapatunay. Hindi ko kailangan ang kanyang pagmamahal upang makaramdam ng halaga. May halaga na ako. Laging ako'y may halaga. Tinawagan ko si Miguel ng gabing iyon. Sinagot niya sa unang ring. Nanay, sabi niya nang may boses na puno ng emosyon. Salamat sa pagtawag. Sobrang nag-alala ako. Kaya makinig, pinutol ko siya ng mahina. Sasabihin ko ito minsan lang.
Handa akong subukang buuin muli ang ating relasyon, ngunit iba ito. Pupunta ka sa aking bagong bahay bawat linggo para sa hapunan. Ikaw lang. Nang walang Veronica, sa ngayon man lang, mag-uusap tayo, tunay na pag-uusapan, hindi tungkol sa mga mabababaw na bagay. Kundi tungkol sa mga tunay na bagay, tungkol sa mga damdamin, tungkol sa mga pagkakamali, tungkol sa kung paano magpatuloy. At makikinig ka. Talagang makikinig. Hindi lang maghihintay ng iyong turn para magsalita. Kaya mo ba iyan? Mabilis siyang sumagot. Nanay. Anuman ang kailangan. Gagawin ko ang anuman ang kailangan. At Miguel, dagdag ko, kung pupunta ka, kailangan mong pumunta dahil talagang gusto mong ayusin ito. Hindi dahil sa pakiramdam mo ay obligasyon, hindi dahil gusto mo ng isang bagay mula sa akin, kundi dahil naiintindihan mo na sinaktan mo ako at gusto mong maging mas mahusay. Naiintindihan mo ba? Naiintindihan ko, sabi niya nang nanginginig ang boses. Pangako. Mabuti, sabi ko. Kung gayon, magkita tayo sa linggo ng 6 oras ng gabi. Ipapadala ko sa iyo ang address. Ibinaba ko ang telepono. Hindi ko alam kung gagana ito. Hindi ko alam kung talagang magbabago si Miguel. Hindi ko alam kung gagaling ang aming relasyon, ngunit alam ko na sinusubukan ko sa aking sariling mga tuntunin. At sapat na iyon. Ang sumunod na mga buwan ay pagbabago. Naghari ako ng mga designer upang palamutyan ang bahay. Hindi sa isang ostentatious na paraan, kundi sa isang simpleng kagandahan na may kaginhawaan, na may mga espasyo na nag-aanyaya ng kapayapaan, pagmumuni-muni, ang tahimik na buhay na laging gusto ko, ngunit hindi ko kailanman pinahintulutan ang aking sarili na magkaroon. Dumating si Miguel bawat linggo. Sa simula, ang mga pag-uusap ay awkward, tensyonado, puno ng mahabang katahimikan. Ngunit unti-unti, linggo-linggo, nagsimula kaming bumuo ng isang bagay na iba sa kung ano ang mayroon kami dati, isang bagay na mas tapat, mas totoo. Kinausap niya ako, tungkol sa kanyang buhay, tungkol sa kanyang mga takot, tungkol sa kung paano siya binago ng tagumpay sa mga paraan na hindi niya napansin, tungkol sa kung paano naimpluwensyahan ni Veronica ang kanyang mga saloobin sa akin, hindi bilang dahilan kundi bilang paliwanag. At dahan-dahan, nagsimula siyang umako ng responsibilidad upang makita ang kanyang papel sa nangyari. Kinausap ko rin siya tungkol sa aking buhay, tungkol sa aking kalungkutan, tungkol sa aking sakit, tungkol sa mga taon ng pakiramdam na invisible. At nakinig siya. Talagang nakinig siya. At umiyak siya. Umiyak siya para sa ina na kanyang binaliwala. Para sa mga nawalang taon, para sa pinsala na nagawa, ang pagpapagaling ay hindi mabilis. Hindi ito madali. Ngunit totoo ito at iyon ang mahalaga. Si Veronica sa huli ay humingi ng tawad. Ilang buwan pagkatapos, isang paghingi ng tawad na nakasulat sa isang liham. Hindi ko alam kung ito ay totoo. Hindi ko alam kung talagang naintindihan niya ang kanyang nagawa. Ngunit tinanggap ko ito. Hindi para sa kanya, kundi para sa akin. Dahil hindi na ako nagtataglay ng hinanakit. Hindi ko na kailangan ang kanyang pagpapatunay o ang kanyang pagsisisi upang magpatuloy. Ngayon, nakaupo sa balkonahe ng aking bahay, nakatingin sa lawa habang lumulubog ang araw. Iniisip ko ang araw na iyon sa subasta, ang araw na nagbago ang lahat. Ang araw na itinaas ko ang aking paddle at bumili ng higit pa sa isang bahay. Binili ko ang aking kalayaan, ang aking dignidad, ang aking buhay. Hindi paghihiganti ang hinahanap ko ng araw na iyon. Hustisya iyon. Hustisya para sa aking sarili, para sa lahat ng taon ng hindi kinikilalang sakripisyo. Para sa lahat ng kahihiyan na tiniis sa katahimikan. Para sa lahat ng oras na pinapaliit ko ang aking sarili upang ang iba ay makaramdam ng pagiging malaki. At dumating ang hustisya. Hindi sa anyo ng malakas na paghihiganti, kundi sa anyo ng tahimik na kapayapaan. Sa anyo ng mga kalmadong araw sa aking magandang bahay. Sa anyo ng mga relasyon na muling binuo sa matapat na mga tuntunin sa anyo nang sa wakas ay nauunawaan ang aking sariling halaga. Ako ay 72 taong gulang at sa wakas ay nabubuhay ako. Tunay na nabubuhay, hindi nagtitiis, hindi nagpapakasakit,
kundi nabubuhay ng lubos na may dignidad, may kapayapaan, na may ganap na katiyakan na nararapat ako sa bawat sandali ng kaligayahan na aking natagpuan. Inisihan ako ng aking manugang na babae at ng aking anak na lalaki sa subasta. Tinanong nila ako kung anong ginagawa ng babaeng pulubi na iyan doon. Nanatili akong kalmado at tahimik at 30 minuto pagkatapos ay itinaas ko ang aking paddle at binili ang mansyon na gusto nila. Ngunit mas mahalaga kaysa roon, binili ko ang aking sarili.